我在路边买了个奇怪玻璃箱。 Natuklasan ko na sa loob nito ay isang maliit na mundo ng paglilinang. Ang hipon na basta ko na lang itinapon ay naging isang malaking demonyo na gumugulo sa isang lugar. Ginawa kong banal na sandata ang laruang espada na ginamit para sa pagtatak ng emperador. Sa paningin nila, ako ang emperador na nagtatago sa langit at lupa sa lahat ng panahon. Ngunit hindi ko inaasahan. Isa lamang akong may sakit na may habang buhay na wala pang 3 buwan. Sa oras na ito, nag-order ako ng isang 388 na halaga ng hipon. At pagkatapos ay sinimulan kong pag-aralan ang kahon na salamin ng projection. Binuksan ko ang switch, at agad na ipinakita ang isang disyerto. Sa loob nito ay tila may isang maliit na katawan na patuloy na gumagalaw. Sa paggamit ng magnifying glass, nakita ko na isa palang dalagita yon. Puno siya ng sugat, at 2 mababangis na itim na lobo ang humahabol sa kanya. Ang dalagita na puno ng pag-asa ay itinuro ang likuran niya. Ginawa niyang liwanag ang lumilipad na espada patungo sa 2 itim na lobo. Ngunit madali itong nailagan. Pagkatapos ay direktang itinumba ang dalagita sa lupa at sinimulang kagatin. Napakatotoo naman ng projection na ito. Hindi ko talaga matiis ang pakiramdam. Kumuha ako ng 2 sipilyo, at mula sa itaas ng glass box itinapon ko ito. Pababa sa 2 itim na lobo. Ang sipilyo ay bumagsak mula sa langit. Ang 2 itim na lobo na halos milimetro lamang ang laki ay agad na tinusok. Si Gukinghan ay puno ng pagkabigla. Agad siyang tumingin sa paligid. Ngunit walang nakita sa paligid maliban sa tigang na lupa. Wala na siyang panahon para mag-isip ng marami. Agad siyang uminom ng gamot, at umupo para magpagaling. Pagkatapos ng 1 oras, nabawi ni Gukinghan ang ilang lakas. Lumapit siya sa 2 malalaking haligi ng kahoy. Tinignan niya ang mga lobong demonyo na namatay at nanginig. Ang lakas na ito ay tiyak na isang malaking kakayahan. Ako ay mag-aaral ng King Lisek, Gukinghan. Nagpapasalamat sa pagtulong ng nakatatanda. Ngunit matagal na ang nakalipas. Ngunit walang sumagot. At sa oras na ito, ang nakatatanda na binabanggit ni Gukinghan ay binubuksan ang pinto para kunin ang 388 na halaga ng take-out. Bitbit ko ang kahon ng mamahaling hipon pabalik sa silid. Kakatapos lang maghanda na kumain. Ngunit biglang nakita ang dalaga sa loob ng kahon na salamin. Dahan-dahan akong lumapit. Sa wakas ay narinig ko ng malinaw ang sinabi ng dalaga. Salamat sa tulong ng nakatatanda. Pakisuyo po na bawiin ng nakatatanda ang kayamanan. Upang hindi ito makuha ng iba. Kayamanan. 2 sipilyo lang naman ito. Ang epekto ng proteksyon ng pagpapakita ay talagang kamangha-mangha. May kasamang otomatikong paggawa ng kwento. Hindi ako nakinig. Sa halip kumain ako habang pinagmamasdan ang dalaga. Bagaman maliit, pero napakaganda niya. Si Gukinghan ay naghihintay ng may pag-aalala. Umiikot sa mga sipilyo. Pagkatapos ay tumakbo. Walang lakas na natumba sa lupa. Hindi pa siya kumakain sa loob ng kalahating buwan. Ang kanyang paglilinang ay nasa ika-13 antas lamang ng pag-ensayo ng ki. Hindi pa niya kayang iwasan ang pagkain. Tiningnan niya ang bangkay ng lobo na demonyo. Para mabuhay, wala na siyang pakialam sa bagay na yon. Pinutol ni Gukinghan ang isang piraso ng karne ng lobo at inilagay sa kanyang bibig. Ang malaking amoy ng isda ay halos isuka niya. Ngunit para mabuhay, kailangan niya itong lunukin. Natigilan ako sa eksenang ito, kaya inilagay ko ang sipit ng ulang. Dahan-dahang inilagay sa tabi ng maliit na tao. Isang malaking bagay na kulay pula. Direktang nahulog sa kanyang harapan. Ang lupa ay nayanig ng ilang beses. Ito. Anong uri ng paa ng demonyong hayop ito? Napakalaki. Kumain ka na. Biglang may isang boses na dumating sa kanyang puso. Nagmadaling tumingin sa paligid si Gukinghan. Wala pa rin siyang nakita. Ngunit naintindihan niya. Ang nakatatanda ay tumulong muli. Maraming salamat po sa nakatatanda. Sa amoy pa lang, naramdaman ni Gukinghan na bumalik ang kanyang lakas. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang lumilipad na espada para putulin ito. Ngunit narinig lamang ang tunog ng metal. Ang kanyang lumilipad na espada ay direktang nabali. Ang mga bakas ng paa ay hindi pa rin mawala. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga mata. Ang kanilang sekta ay hindi naman mayaman. Ang lumilipad na espada na ito ay ginawa pa ng kanyang guro sa pamamagitan ng pagtitipid. At sa sandaling ito, tiningnan ko ang maliit na tao na may interes. Ang 800 piso na ito ay sulit naman. Tingnan mo ang ekspresyon ng maliit na tao na parang iyak. Sobrang totoo. Nagpa siya akong buksan ang pangipit. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng maliit na tao. Lumayo ka. Narinig ni Gukinghan ang iyong boses. Tumaas ang kanyang ulo na nagtataka. Nakita lamang ang isang malaking gintong. Kamay mula sa kalawakan na bumaba mula sa langit. Madaling hinawakan ang paa ng halimaw. Pagkatapos ng isang malinaw na tunog, nagkaroon ng bitak. Ang gintong kamay ay dahan-dahang nawala sa ere. Kumain ka na. Ang utak ni Gukinghan ay nasa kabuluhan. Inisip niya na ang nakatatanda ay malakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalakas. Tinitingnan ang puting karne.
Hindi na niya kayang pigilan pa. Kumain siya na walang pakialam sa imahe. Nakita ko si Gukinghan na kumakain ng ganito kalakas. Gumanda rin ang aking gana. Ngunit pagkatapos ay napansin ko na may mali. Bakit nabawasan ang hipon sa loob ng kahon? Bakit magiging sanhi ng pagkawala ng pagkain ng projection? Tumingin ako sa 2 toothpicks. Ang mga toothpicks ay puno ng dugo ng lobo. Hindi. Sobrang hindi ka panipaniwala. Nalipat ba ang aking cancer cells sa aking utak? Na nagiging sanhi ng mga ilusyon sa isip. Hinimas ko ang aking buhok. Sinimulan kong obserbahan ang kapaligiran. Napansin ko na ang tanawin na ipinakita sa glass box ay laging nakasentro sa dalaga. Hindi rin makita ang mas malalayong tanawin. Ang projection na ito ba ay nakakakita lamang ng mga bagay sa paligid ng dalaga sa loob ng 300 metro. Habang ako ay nag-iisip pa, biglang nakita na gumagalaw ang lupa. Parang may isang bagay sa ilalim ng lupa na papalapit sa dalaga. Agad akong nagpaalala. Ingat! Kusa niyang hinawakan ang putol na espada. Nagbabantay sa paligid. Nakita niya ang malawak na buhanginan sa malayo. May isang bagay na mabilis na papalapit sa kanya. Ito ay ang mga bulit ng disyerto. Sumpa. Hindi ba natutulog lang ang mga bulit na ito palagi? Bakit biglang nagising? Teka. Parang may naunawaan si Gukinghan. Tumingin siya sa pulang paa sa likuran niya. Nawala lang sandali ang kanyang focus. Ang humigit kumulang 20 metro ang haba na bulit ng disyerto ay nakarating na sa harap niya. Binuksan ang bibig na puno ng pangil. Hinawakan ni Gukinghan ang putol na lumilipad na espada. Tumalon siya agad at inunahan sila. Hindi nakapaghanda. Diretso ang kalahating putol na espada ni Gukinghan sa loob ng utak ng bulit ng disyerto. Nasaktan ang bulit ng disyerto. Nagsimulang gumalaw ng kanyang katawan. Mas lalo akong nag-alala sa pagmamasid ko sa lahat ng ito. Biglang napansin ang lighter na nakalagay sa mesa. Agad kong kinuha ang lighter. Tinanggal ko ang piezoelectric sa loob ng lighter. Ang igniter ay inalis. Umalis ka. Narinig muli ni Gukinghan ang boses ng matanda. Hinayaan ang kanyang katawan na itapon ng bulit ng disyerto. Sa sandaling ito, nagbago ang kalangitan at kalupaan. Ang langit na dating maliwanag. Biglang nagkaroon ng malakas na hangin. Sa isang iglap ang kalangitan ay naging itim. Tinabunan nito ang araw. Ang bulit ng disyerto ay nagulat at tumingala. Nanginginig ang buong katawan. Gusto nitong tumakas. Ngunit ang lakas sa langit ay hindi nagbigay ng pagkakataon. Isang nakakatakot na kulay lila na kidlat ang sumira sa kalangitan. Hinati ang kalangitan at kalupaan. Walang pag-aalinlangang bumagsak sa bulit ng disyerto. Pagkatapos nawala ang itim na ulap, ang araw ay muling sumikat sa lupa. Ang malalim na hukay ng lava sa lupa ay nagsasabi tungkol sa takot kanina. Pinanood ko ang maliit na bulit na pinatay ng kuryente ko. Nakahina ng maluwag. Sa wakas ay nailigtas ko ang maliit na tao. Kumusta ka? Mabuti ako. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin, Guro. Wala po talaga akong may pagpapasalamat. Kung may hiling po kayo, Guro, tutuparin ko po. Kahit ano po ba? Kahit ano. Mayroon ka pa bang lumilipad na espada? Lumilipad na espada. Nasira na po ang lumilipad na espada. Ngunit, mayroon pa akong isang lumilipad na espada na bigay ng aking guro para sa pagsasanay. Kailangan niyo po ba, Guro? Ibigay mo sa akin. Nang marinig iyon, agad na naghanap si Gukinghan sa loob ng kanyang bag ng imbakan. Nakalabas siya ng isang kahoy na lumilipad na espada. Hindi niya alam kung paano ito ibibigay sa guro. Kaya't mainat niyang itinurok ito sa lupa. Guro, ito po ay lumilipad na espada na ginawa ng aking guro para sa pagsasanay. Mayroon itong nakaukit na isang hanay ng mga pamamaraan ng pagkontrol ng espada. Mayroon itong nakakabit na mga espiritual na bato. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay magagamit ito. Ito ay ginagamit para sa pagsasanay ng paraan ng pagkontrol ng espada. Maingat na paliwanag ni Gukinghan. Pinagmamasdan ko ang lumilipad na espada na mas manipis pa sa buhok. Hindi talaga magagawa na kunin ito gamit ang kamay. Kaya't maingat kong ipinasok ang sipit sa loob ng kahon na salamin. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kalangitan ang dalawang malalaking metal na patpat. Marahang kinuha nito ang kahoy na lumilipad na espada na nakaturok sa lupa. Nagdulot ito ng pagtataka kay Gukinghan. Tila ayaw magpakita ng sarili ang guro. Mayroon kaya siyang hindi masabi. Maingat kong kinuha ang maliit na kahoy na espada at inilagay sa aking kamay. Maingat na pinagmamasdan. Tunay nga na totoo ang mundo sa loob ng kahon. Guro, ako po ay, maaari ko po bang dalhin ang paa ng hayop na demonyo? Ang aking mga kasamahan ay nakulong na ng kalahating demonyo ng halos 1 taon na. Hindi na nila kayang tumagal. Sabihin mo ang detalye. Nang marinig iyon, magalang na isinalaysay ni Gukinghan ang lahat. Sa kanyang guro sa lugar na ito, nagpatayo ng Kingly Sect sa lupang wasak. 1 taon na ang nakalipas. Ang palaging walang gulo sa Kingly Sect. Ang kalahating lahi ng demonyo ay sumugod sa Kingly Sect. Halos nawasak ang Kingly Sect. Buti na lang, sumali rin ang ibang sekta ng malawak na rehiyon. Matagumpay na nalabanan ang kalahating demonyo.
Hindi alam, agad binago ng mga kalahating demonyo ang kanilang estratehiya. Pinalibutan ang buong Kingly sect. Pinigil ang pagpasok ng lahat ng mga mapagkukunan. Upang ikulong ang Kingly sect, si Gu Qinghan ay ipinadala upang humingi ng tulong. Kahit mabigo sa paghingi ng tulong, kailangan pa ring magdala ng ilang mga supply pabalik. Pagkatapos kong pakinggan ang paliwanag ni Gu Qinghan, naunawaan ko na rin ang lahat. Kunin mo na. Kung hindi sapat, mayroon pa ako rito. Sapat na, sapat na. Itong karne ng paa ng halimaw na pawikan. Saganang espiritual na enerhiya. At maaari pang palakasin ang katawan. Katumbas ng elixir. Sa pamamagitan ng karne ng espiritu na ito, sapat na para mapatalsik natin ang mga kalahating demonyo na iyon. Nakita si Gu Qinghan na naglabas ng isa. Napuno ng mga rune na bag ng imbakan. At ikinaway sa mga sipit ng ulang. Biglang nawala ang sipit ng ulang. Puno na ba? Puno na po, senior. Maglalaro pa sana ako. Hindi ko inaasahang napakaliit ng espasyo. Senior, magbabalik na ako sa sekta. Gusto mo bang sumama? Mayroon pa akong gagawin. Iba na lang. Ganon. Una na si Qinghan. Kung may oras si senior, laging malugod na tinatanggap ng Kingly sect si senior. Pagkatapos sabihin, dali-daling nagtungo si Gu Qinghan sa kalaliman ng malawak na lupain. Siyempre, kasunod ng paggalaw ni Gu Qinghan, nagbago rin ang tanawin sa loob ng kahon na salamin. Ngunit palaging nakasentro kay Gu Qinghan. Sa ilalim ng isa pang lugar sa bundok Qinyuan, napapaligiran ng itim na anino ang Kingly sect. Ang liwanag ay lumulutang sa paligid ng bundok. Mayroon ding kidlat na tumatalon paminsan-minsan. Iyon ang protective formation ng Kingly sect. Ang Five Thunders Annihilating Formation. Ang mga demonyo ay hindi makalusot sa matagal na pag-atake. Kailangan nilang gamitin ang ganitong paraan ng pagkubkob upang maubos ang mga cultivators ng Qinyuan sect. Sa gitna ng kampo ng mga demonyo, isang lobo na may ulo ng lobo at katawan ng tao ay naghihintay ng pagkabalisa. Siya ay walang iba kundi si Hailey, ang pinuno ng mga kalahating demonyo. Sabi ko na nga sa umpisa pa lang, ang mga yaman ng Great Wilderness ay kakaunti na. Kailangan pang makipaglaban sa mga tao. Lahat tayo ay mga dukha. Pagkuha sa mga tao, yayaman ba tayo? Tama. Kung patuloy itong magpapatuloy, hindi ko alam kung makakatagal ang mga tao. Ngunit sigurado kaming mga kalahating demonyo ay matinding masasaktan. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang matanda sa gitna ng kampo. Ang Panginoon ng mga demonyo, bakit hindi ka pa umaatake? Ginoo, ang protective formation ay napakalakas. Hindi namin kayang sirain. Kailangan lang naming maghintay. Lene, sa palagay ko ayaw nyo lang. Ang malakas na aura ay nagpapahirap sa paghinga ng mga demonyo sa paligid. Hindi makahinga ang mga kalahating demonyo. Yuanying old monster. Bakit pupunta ang Yuanying experts sa ganitong lugar? Mahinahon kayo, Ginoo. Hindi nyo alam. Gumagamit na naman ng mga ito. Ngayon ay nagtitipon sila sa Kingly sect upang labanan kami. Bagaman ang mga sekta sa Great Wilderness ay maliliit na sekta lamang, ngunit kapag nagkaisa sila, ang lakas ay hindi dapat maliitin. Hahaha. Mga walang kwentang tao. Ngunit hindi bale na rin. Ang Great Elder ay halos matatag na. Ngayon na kailangan ng harapin. Ang mga suwail na ito. Ano bang kamalasan ang ginawa ko? Ang mga gulo ninyong mga tao. Bakit pa kami ng mga kalahating demonyo ang kailangang makialam? Pero may silbi rin naman kayo. Kahit man lang nakulong dito. Hindi nakatakas ang sinuman. Sa totoo lang, may isang babae ang tumakas. Pero huwag kayong mag-alala, Ginoo. Pinapahabol ko na siya. Nagulat ang matandang lalaki. Agad kumuha ng isang larawan. Doon nakaguhit si Gu Qinghan. Siya ba ito? Opo. Sa sandaling iyon, isang maliit na lobong demonyo ang tumakbo papasok at nagulat. Panginoon ng mga demonyo. Pinahabol ang kapwa-tao ng taong iyon. Pinatay. Ano? Hinayaan mo siyang tumakas? Hindi. Ang babaeng iyon ay bumalik na naman ngayon. Pupuntahan ko siya at papatayin. Huwag. Hayaan mo siyang bumalik. Sakto, isama na rin ang pinuno ng sekta sa kabilang buhay. Pero, ginugol ng sekta ng kulog ang lahat ng lakas upang sirain ang aming palibot. Upang humingi ng tulong. Kung sakaling humingi siya ng tulong at dumating ang malakas na kapangyarihan. Hindi ba tayo? Haha. Ang Daoxuan sect ay ang unang sekta sa gitnang lupain. Pinuno ng Alliance of Righteous Path. Alam ni Hailey ang kakilakilabot ng matandang lalaki. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito siya kakilakilabot. Ang Kingly sect na ito, isang maliit na sekta, ay paano nakagawa ng kaaway ang Daoxuan sect? Ang batang babaeng iyon na hindi pa man nasa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Paano niya matatakasan ang isang mahusay na Yuanying? Sinabi sa kanya ng kanyang pakiramdam na mas mabuting hindi niya malaman ang mga bagay na ito. Sa sandaling ito, ang maliit na kahoy na espada na inilagay ko sa mesa ay bahagyang nanginginig. At pagkatapos ay dahan-dahang lumalaki. Hanggang sa maging isang 3 talampakang kahoy na espada. Puno ng mahiwagang runes.
Nabilaukan kong kinuha ang kahoy na espada. Ang kahoy na espada ay kakaibang magaan. Hawak sa kamay, mayroon pang ang init na nararamdaman. Ngunit paano gagamitin ang kahoy na espada? Sinubukan kong isipin sa aking isipan ang eksenang paglipad ng kahoy na espada. Nakita ko ang lumilipad na espada na bahagyang nanginginig. Dahan-dahang lumayo mula sa aking kamay. Lumutang sa hangin. Dahan-dahang lumilipad sa loob ng silid patungo sa direksyong iniisip. Agad kong pinakilos ang pagkontrol sa paglipad ng espada pabalik. Ang puso ay hindi mapigilang tumibok ng malakas. Kinuha mula sa loob ng kahon. Ang mga bagay ay maaari pa ring magamit ng normal. Mukhang hindi ako mamamatay. Kung maaari kong kunin ang mga elixir mula sa mundo ng paglilinang, marahil ay magagamot ang aking sakit. Pinigilan ko ang pagka-excite sa aking puso. Ngayon ay kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Iyon ay kung sino ang nagbenta sa akin ng kahon na ito. Ang aking matandang kaibigan, ano ang kanyang pinagmulan? Si Heiyu ay naghugas ng kanyang sarili at naghandang pumunta sa lungsod upang hanapin ang matandang lalaki. Bago umalis, tumingin muli si Heiyu sa glass box na nasa mesa. Naisip-isip niya na patayin ito. Sa pagkakita nito, ito ay isang ordinaryong glass box na mayroong ilang mga miniature na tanawin sa loob. Pagkatapos ay kinuha ni Heiyu ang kahoy na espada at agad na nagtungo sa lungsod. Kahit na kahoy na espada lang, hindi naman bawal na armas, walang problema kung may makakita. Sa daan, bumili si Heiyu ng 2 baozi at sumakay sa subway. Nagsuot din siya ng mask. Sa totoo lang, medyo manipis pa rin ang kanyang balat. Bagaman ang kahoy na espada sa kanyang kamay ay mukhang ordinaryo. Ngunit ang mga rune at hiyas sa ibabaw nito ay napakakapansin-pansin. Maraming beses siyang nakita na pinagmamasdan siya ng mga tao habang bumibili ng almusal. Tila tinitingnan siya na parang isang hindi pangkaraniwang tao. Sa kabutihang palad, linggo ngayon, abala ang mga manggagawa sa pagtulog. Malawak pa rin ang subway. Hindi pa man nakakaupo si Heiyu. Ang mga taong may buhok na may iba't ibang kulay. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng maskara tulad ni Heiyu. Subalit, ang suot ni Heiyu ay medical na maskara. Mas makulay ang kanilang mga maskara. Pupunta ka rin ba sa comic convention? Pagkakita sa kahoy na espada na hawak ni Heiyu. Nadama ni Heiyu ang takot ng mga taong panlipunan sa unang pagkakataon. Wow, ang ganda ng espada na ito, malaki ang nagastos mo siguro. Nahihiyang tumango si Heiyu. Anong karakter ang iyong ginagampanan, hindi ko makilala. Ito ba ay isang domestic anime? Tinitingnan ang mahiwagang rune sa kahoy na espada, nagulat at nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Nagsisisi na si Heiyu na dinala niya ang espada. Kung alam ko lang, binalot ko na lang sana ng tela. Ito rin ay isang paraan ng pagpapaalala kay Heiyu. Ang mga bagay sa mundo ng paglilinang ay mula sa ibang mundo, kahit na sa mundo ng paglilinang, ang karaniwan. Ang pagkakaroon nito sa mundong ito ay sapat na upang makatawag pansin. Ang pagkakaroon nito sa mundong ito ay sapat na upang makatawag pansin. Mabuti na lang at ang mga nakapaligid ay mas nakakatawag pansin. Kaya kung ikukumpara, ang kahoy na espada sa kamay ni Heiyu ay normal pa. Si Heiyu ay tahimik sa buong daan, nakita ng estudyante si Heiyu. Alam din niya na medyo madaldal siya, kaya hindi na niya tinanong si Heiyu. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating na si Heiyu sa lungsod. Agad siyang pumunta sa tindahan kahapon. Ngunit natuklasan niya na ang matandang lalaki kahapon at ang kanyang tindahan ay nawala. Agad na tumingin si Heiyu sa isa pang tindahan sa tabi. Tinanong niya ang may-ari ng tindahan. "Tiyo, nasaan na yung matandang lalaki kahapon?" Tiningnan siya ng lalaki at mumiti. "Binudol ka siguro ng matandang lalaki, binata." "Heiyu, sasabihin ko sa iyo, ang anak ng matandang lalaki ay isang magnanakaw ng libingan. Ang kanyang anak ang naghuhukay ng libingan, ang matanda naman ang nagbebenta." "Heiyu, irarigiray, ngayon ko lang nalaman. Ang anak ng matandang lalaki ay namatay sa loob ng libingan habang naghuhukay. Tapos nabaliw din ang matanda, nagsasalita ng hindi malinaw." Totoong bagay ang mga yon, dinala na kahapon. Lahat ng bumili ng antigong gamit dito ay dinala para tanungin. "Heiyu, ikaw lang ang maswerte, nakabili ka ng glass box. Alam ng lahat na ang salamin ay modernong produkto at hindi antigong gamit. Kaya hindi mo na mababawi ang 800 piso mo." Ang matanda ay inatake sa puso kagabi pagkapasok niya sa presinto. Siguro ay susunugin na siya. Nagulat si Heiyu sa kanyang narinig. Ibig sabihin, ang glass box ay hinukay mula sa ilalim. At ang lahat ng nakasalamuhan nito ay namatay. Nayanig si Heiyu. Pero naisip niya na hindi na siya magtatagal. Bigla siyang hindi natakot. "Binata, bumili ka ng kaunti." Biglang tinuro ng tiyo ang kanyang tindahan, nag-isip si Heiyu. Marami-rami rin ang sinabi sa kanya ng tiyo, bumili na lang siya ng kaunti. Kaya tiningnan niya ang pinakamurang laser pen. "Magkano?" 88. Deal. "Heiyu, minsan gusto ko talagang mag-report sa pulis. Hindi ka ba natatakot na mawala ng suki kung ganyan ang ginagawa mo?" Ngumiti ang tiyo. Kumuha ng isang itim na kapot mula sa kahon sa kanyang tabi. Itinuro ang langit. Magkakaroon agad ng mga bumabalik na customer.
Ang kalangitan na maliwanag kanina ay biglang nagdilim ng makapal na ulap at mukhang ulan. Binibili mo ba ang kapote, binata? Si Hiyu. Hindi naman ako pwedeng laging pagkakitaan lang. Magkano? Bigyan mo ako ng 20, mag-impake na rin ako. Nagulat si Hiyu, hindi niya inaasahang nagpakita ng konsensya ang taong ito minsan. Ngunit sa oras na ito, biglang tumunog ang telepono ni Hiyu. Tiningnan ni Hiyu ang kanyang pinsang si Liang pala. Ang trabaho niya ngayon ay siya pa ang nagpakilala noon. Lagi silang nagkakausap at paminsan-minsan ay lumalabas para uminom. Hello. Nabalitaan kong nag-resign ka at nagbanta ka pa sa Tang ngayon. Ngumiti si Hiyu. Hinarang ni Tang ang aking sahod. Mukhang hindi pa sinabi ng apelyido Tang na mayroon siyang malalang sakit, tama lang. Ang apelyido Tang na yon ay duwag, takot na talagang maghiganti ako. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, pumunta ka sa bundok Wanking. Mayroong pansamantalang trabaho dito, pwede ka munang magtrabaho. Mag-uusap din tayo sa ibang araw. CJ. Kabanata 7, lumilipad na parang diwata gamit ang espada. Umuulan ng maliliit na patak, si Hiyu ay nakasuot ng itim na kapote patungo sa bundok Wanking. Ang bundok Wanking ay ang pinakamalaking kabundukan sa lungsod Changhe. Ang kabundukan ay hindi matanaw ang dulo. Paborito ng maraming mahihilig sa pag-akyat ng bundok. Sa tuktok ng bundok Wanking ay may bagong tayong templo, masigla ang insenso. Maraming tao ang pumupunta para mag-alay ng insenso. Huminya. Patuloy na umaakyat si Hiyu sa bundok. Ang mga daan patungo sa bundok Wanking ay maliliit na daan. Bukod sa hagdanan na patungo sa templo, ang iba ay talagang orihinal. Ngunit lalong nagiging masaya si Hiyu sa pag-akyat, hindi siya napagod sa kanyang paglalakad. Para bang may walang katapusang lakas sa kanyang katawan. Tinitingnan si Hiyu. Dala nila ang pinaka-propesyonal na gamit sa pag-akyat ng bundok. Resulta, sa pagdaan, hindi man lang sila natalo sa Hiyu na nakasuot ng kapote. Taong may dalang kahoy. Ang ilang hindi sumuko na mga kabataan ay nagsumikap. Nagmamadaling lumagpas kay Hiyu, ngunit hindi nagtagal ay nawalan ng lakas. Agad na nalagpasan ni Hiyu. Ang mga hakbang ni Hiyu ay matatag, pare-pareho ang bilis, tila hindi napapagod. Sa iyong kanan. Pagkatapos lagpasan ang mga batang nag-aakyat ng bundok, sinabi ni Hiyu ng malakas. Nagsumikap muli at nalagpasan, pagkatapos ay madaling nalagpasan ni Hiyu. Sa iyong kanan. Lech. Umakasi ang panunuya, lantaran. Makikita na lang si Hiyu na umaakyat sa tuktok ng bundok. Huwag nang habulin, magpahinga kayo, hindi na kaya. Ang ilang mga nag-aakyat ng bundok ay naupo sa lupa. Parang asong patay na humihinga ng malalim, nanginginig ang mga kalamnan. Tao ba talaga ang taong iyon? Ang ilang mga nag-aakyat ng bundok ay may mga sports camera. Nirecord nila ang kanilang pagkikita sa taong nakasuot ng raincoat mula sa paanan ng bundok. Hindi man lang nakita na nagpapahinga ang taong iyon. At lalong bumibilis pa ang bilis. Naku, baka monghe yung tao sa bundok. Narinig ko na ang mga monghe ay kayang tumalon mula sa labis na taas na 10 metro ng bangin nang walang nangyayari. Madalas ka bang mag-browse ng mga maikling video, malinaw na isang pagpapakita yon. Mga caption. Pag-akyat sa bundok ng 10,000 ektarya, nakatagpo ng mahiwagang taong nakaitim, kasing lakas ng halimaw. Hindi mahabol kahit na ginagamit ang lahat ng lakas. Ang grupo nila ay itinuturing na nangungunang climbing club sa Changhe City. Ranggo din sa buong bansa na may daan-daang libong tagahanga. Kaagad, nagsimulang lumitaw ang mga komento. Ito ay pag-akyat sa bundok, naglalakad siya sa buong oras, hindi tumigil. Kailan pa tayo tahimik na nag-evolve? Sa iyong kanan. Larawan, walang ekspresyon si Captain America. Larawan, walang ekspresyon si Captain America. Si Hiyu ay sobrang nasasabik ngayon, sobrang nasasabik. Ito ang espiritual na enerhiya. Inilagay sa katawan ni Hiyu. Kahit na walang alam na paraan ng paglilinang si Hiyu. Ngunit sa pamamagitan lamang ng nutrisyon ng espiritual na enerhiya ay nagpapabuti sa kanyang katawan. Noong nasa kolehiyo pa siya, parang mamamatay siya kapag tumakbo siya ng 800 metro. Ngayon ay tumatakbo pa siya ng 3 oras ng tuloy-tuloy sa pag-akyat ng bundok nang hindi humihingal. Hindi talaga tulad ng isang taong may huling yugto ng kanser. Gumagaling na. Babalik at hihingi ng ilang mga pamamaraan ng paglilinang kay Gu Qinghan, hindi na kailangan na maging walang talo sa buong mundo. Hindi man lang sana mamatay ng maaga. Sa pagtingin sa kahoy na espada sa kanyang kamay, lalong nasasabik si Hiyu. Dahil sa mga karanasan sa subway, bumili siya ng ilang mga plastik na bag upang mahigpit na balutin ang lumilipad na espada. Ngayon ay mukhang mahaba-habang kahoy na stick. Pagkaraan ng 1 oras, sa wakas ay nakarating si Hiyu sa tuktok ng bundok. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan ay sa wakas tumigil din. Sa pagtingin sa likod, buong Changhe City ay nakikita, pagkatapos ng ulan, ang langit at lupa ay malinaw. Dumating ang malamig na hangin na may amoy ng lupa. Hindi napigilan ni Hiyu ang pagbukas ng kanyang mga braso, na hinahayaan ang simoy na humaplos sa kanyang mukha. Kung pwede lang mabuhay, sino ang gustong mamatay? Mayroon ding ilang mga tao sa paligid ni Hiyu na nakarating na sa tuktok ng bundok. Nagtataka silang tinitingnan si Hiyu.
Mayroon ding ilan na gayahin si Heiyu sa pagbukas ng kanilang mga braso upang salubungin ang simoy na yon. Huminga. Mahaba ang pagbuga ng hangin ni Heiyu. Tinawag niya ang kanyang sarili sa sobrang hirap na umakyat sa bundok Wanking. Hindi naman talaga siya umakyat para lang mamasyal, maliban sa makita ang kanyang pinsan. May isa pa siyang subukan. Pumunta siya sa malaking kompleks ng templo sa tuktok ng bundok. Nagtataka. Mahirap umakyat sa bundok na ito. Marami pa ring tao ang sumasamba dito. Makikita pa ang usok ng insenso hanggang sa kalagitnaan ng bundok. Sa wakas, nakarating sa kanyang pupuntahan. Isang lumang templo. May ilang matatandang nagdarasal din sa loob ng templo. May ilang matatandang nagdarasal din sa loob ng templo. Naku, muntik nang hindi makapagpigil si Heiyu. Mas nakakalungkot dito kumpara sa templo. Heiyu. Tumakbo papunta sa harap ni Heiyu. Nakita ni Heiyu na ang kanyang pinsan ito. Dati siyang nagtatrabaho sa construction pero bumagsak ang industriya ng gusali. Umuwi siya at walang trabaho ng 1 taon, araw-araw pinagsasabihan sa bahay. Sa galit, nagpari siya. Nagulat ang kanyang pamilya. Pinakiusapan siya na huwag nang maging pari at sa halip ay maging isang Taoist. Masyadong mababa kasi ang kita. Kakatapos lang ma-certify ng estado ang aking lisensya bilang Taoist noong nakaraang buwan. Kumislot ang mata ni Heiyu nang makita ang sertipiko. May lisensya na rin pala ang mga Taoist ngayon. Nabalitaan kong malaki ang kita ng mga Taoist. Nakaraos ka na, di ba? Naging malungkot ang mukha ni Liang nang marinig niya ang sinabi ni Heiyu. Dati pa yon. Ngayon, ninanakaw ng mga monghe ang trabaho ng mga Taoist. Ang mga monghe ay ginagawang komersyal ang kanilang pagsamba, nakalista na sila sa stock market. Paano tayo makikipagkumpetensya? Hindi mo alam na noong nagbukas ang Guangyang Temple. Nag-imbita pa sila ng mga malalaking kumpanya sa lungsod para mag-donate. Sabi ng aking guro. Noong kabataan niya, kumikita siya ng libo-libo kada pagtingin ng Feng Shui sa mga mayayaman. Hindi na ganito ngayon, hay. Hindi rin maganda ang industriya na ito. Pero mas mabuti pa rin kaysa sa construction, nakakatulog pa ako ng mahimbing araw-araw. Tumingin si Heiyu kay Liang at nag-isip at sinabi. Karamihan sa mga sumasamba ay mga matatanda. Karamihan sa mga kabataan ay may paghanga pa rin sa Taoismo. Nagbuntong hininga si Liang. Sana nga, o siya nga pala, gusto mo bang maging Taoist? Kahit hindi masyadong malaki ang kinikita ngayon. Makakakain ka pa rin naman. Makatatanggap ka pa nga ng tulong mula sa gobyerno. Sa susunod na lang. Tinanggihan ni Heiyu ang alok ni Liang. Dahil mabilis ang pag-unlad ng Guangyang Temple kamakailan. Ang lupa namin ay tinitingnan din ng iba para bilhin. Punong-puno ng pag-aalala si Liang. Halos 6 na buwan na lang, mawawalan na rin ako ng trabaho at uwi na. Pupunta na naman sa pangliligaw, hay nakakainis, ang kasal ay isang libingan. Ayaw mo pa bang bumalik ngayon? Babalik para saan, araw-araw na pinagsasabihan ng mga kamag-anak. Hindi mo alam kung gaano katawa-tawa ang mga taong ipinakilala sa akin ng matchmaker. Nag-usap pa ang dalawa pagkatapos. Hanggang gabi na lang sila naghiwalay. Sinundan ni Heiyu si Liang papalayo. Nagpasya siyang tulungan si Liang, tutal, tinulungan din siya ni Liang noon. Dahan-dahang lumipas ang oras, lalong dumidilim ang kalangitan. Umalis si Heiyu sa templo ng Taoism. Pumunta sa isang lugar na halatang walang tao ang nakapunta. Patuloy na naghihintay. Lumipas na naman ang 2 oras, tuluyang dumilim ang kalangitan. Tiningnan ni Heiyu ang madilim na kabubatan sa paligid. Dahan-dahang tinanggal ang plastik mula sa espada, inilabas ang kahoy na espada. Halika, ang pangarap ko. Lumipad sa kalangitan gamit ang espada. Sinong lalaki ang walang pangarap na lumipad sa kalangitan gamit ang espada? Kung kaya niyang lumipad sa kalangitan gamit ang espada. Kahit nabigyan siya ng walang kamatayan, pumapayag siya. Kahit hindi nag-aral si Heiyu, ngunit ayon kay Gu Qinghan. Ang lumilipad na espada na ito ay ginagamit upang magsanay ng sining ng paglipad gamit ang espada. Mayroong naka-embed na mga rune ng paglipad gamit ang espada, kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring gumamit nito. Maingat na inilagay ni Heiyu ang espada sa lupa. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Lumipad. Pak! Hindi nakakagulat, gumalaw ang lumilipad na espada. Hindi nakatayo si Heiyu, diretsong natumba. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Heiyu. Tutal, ang espada na ito ay talagang makakalipad siya. Hindi lang siya sanay. Tulad ng pag-aaral ng bisikleta, patuloy na sumusubok si Heiyu, patuloy na natutumba. Sa wakas, pagkalipas ng 2 oras, lumipad na siya. Huminga ng malalim. Tumayo si Heiyu sa kahoy na espada, dahan-dahang umakyat sa kalangitan, pagkatapos ay unti-unting bumilis ang kahoy na espada. Tiniyak ng formation ng paglipad ng espada sa itaas ang kaligtasan ni Heiyu. Kaya't naglakas loob si Heiyu na sumubok. Lalong bumilis ang lumilipad na espada, lalong nasasabik si Heiyu. 100 metro, 300 metro, 500 metro, 1,000 metro. Patuloy na umaakyat hanggang sa hindi na makita ang mga bundok sa ibaba. Parang bata si Heiyu na tumatawa habang lumilipad sa kalangitan. Ngunit hindi siya lumipad sa kalangitan ng lungsod. Sa halip, lumipad lamang siya sa itaas ng bundok Wanking. Hindi tama, may kulang.
Unti-unting kumalma ang nasasabik na damdamin ni Hiyu, nag-isip siya. Kinuha ang kanyang telepono, binuksan ang software ng musika. Diretsong i-on ng malakas ang Ixian Jianqian. Tugma na, tugmang-tugma na ngayon. Kung mayroon lang sanang labong ng alak, mas tugma pa. Patuloy na nagpapakita ng ilang mahihirap na paglipad sa ere, na ikinagulat ng mga ibon sa paligid na hindi makalipad. Ang buong bundok ng Wanking ay kanyang sinusuri isa-isa. Kailanman ay hindi naging ganito kasaya si Hiyu sa buong buhay niya. Unti-unti, hindi na nasiyahan si Hiyu dito, nakatingin sa kalangitan. Ngunit nagpasya si Hiyu na subukan ang limitasyon ng lumilipad na espada. Kasunod ng musika ng Ixian Jianqian, lumipad ng direkta si Hiyu patungo sa kalangitan. Hindi nagtagal matapos umalis si Hiyu. Hindi makapaniwalang nagtitinginan sa isa't isa. Paglipad sa espada, parang mga Diyos. Sino sa inyo ang nag-record nito? Ako ang nag-record. Kaya nakalimutang mag-record. Nagmadaling lumapit ang ilan at tumingin sa telepono ng taong iyon. Nakita sa screen ang isang ganap na kadiliman, biglang tumunog ang isang boses mula sa Xianjian. Isang itim na anino ang lumitaw sa ere at pagkatapos ay nawala. Malabo pa ring makita na ang anino ay nakatayo sa isang hugis ng espada. Bakit napakalabo? Sobrang dilim ng langit. Pagmadali, i-post natin sa internet, sisikat tayo. Iyon ay teknik ng paglipad sa espada at totoo pa. Talagang nakita nila ito ng kanilang mga mata. Sa isang iglap, maraming kaisipan ang dumaan sa kanilang isipan. Totoo ba ang mga alamat? O kaya'y ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya? Mayroong agad na mga sagot. Ang lock ng pinto ba ang ginamit ninyong pangkuha? Hindi ba kayo magiging malinaw ng kaunti? Sabi mo, imbes na nakakita ng dragon, nakakita ng Diyos, di ba? 3 segundo lang, nahulaan ko ang antas ng edukasyon ng may akda. Subukan mo rin. May kasama pang iil, hindi ba kayo magiging peke pa ng kaunti? Sa pagtingin sa mga walang katapusang pagdududa, ang mga nagkakamping ay agad na natigilan. Hindi ganito ang nangyari, totoo ito, nakita nila mismo. Anuman ang kanilang ipaliwanag, walang sinuman ang naniniwala. Teka, kuya, hindi ba may templo sa bundok Wanking? Tiyak na ang mga mongheng iyon ay mayroong kakayahan sa paglipad sa espada. Tunay na ang buong bundok Wanking, ang tanging may kaugnayan sa mga Diyos. Iyon ay ang mga mongheng iyon. Tungkol sa mga monghe, Lilnan, ang mga monghe ay hindi dapat nakaupo sa lotus. Tayo ay pumunta at magpaturo, baka pwede rin tayong magsanay ng pagiging immortal. Sila ay madalas na nagbabasa ng mga nobela. Ngayon, sa sitwasyong ito, ang bawat isa ay parang nakatuklas ng sikreto ng mga bata. Parang na-injeksyonan ng adrenaline. Japanese Yens 388.00, tapos na. Ang lahat ng mga ilaw sa lupa ay parang mga nagliliwanag na tuldok na mukhang napakaganda. Hindi nag-aalala si Hiyu na siya ay kukuhanan ng litrato dahil hindi naman talaga siguro may mga taong naniniwala na may mga lumilipad na engkanto, di ba? Kahit na may makunan ng litrato, sino ang maniniwala? Basta hindi masyadong sobra ang ginagawa. Hindi kailangan magpakita sa maraming tao. Tinitingnan ang magandang tanawin sa gabi, huminga ng malalim si Hiyu. Napalamig naman dito. Hindi pa rin naglakas loob si Hiyu na lumipad sa kalawakan ng syudad, sa halip ay naglibot sa kalawakan ng bundok Wanking. Malayo pa'y tinitingnan ang ilaw ng syudad. Kabanata 8, pagbalik sa sekta. Unti-unti nawala ang pananabi. Naramdaman din ni Hiyu na kailangan ng bumalik. Hindi alam kung ano na ang nangyari kay Gukinghan. May nakasalubong ba siyang demonyo sa daan? Noong naghahanda ng umuwi si Hiyu, biglang may narinig na malaking ingay. Tumingin si Hiyu sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang malaking eroplano na dahan-dahang lumilipad patungong Tianhe City. Malinaw na bababa ito sa Tianhe City. Tumingin siya at nakita ang mga pasahero sa bintana na inaantok. Tila dahil bababa na sila, pinipigilan nilang matulog. Sarili. Hindi sinasadyang, nagpakaway si Hiyu sa batang lalaki, binati niya ito. Kumaway din ang batang lalaki, sumagot siya kay Hiyu. Pagkatapos, bumilis agad si Hiyu at umalis sa bundok Wanking. Naghanap siya ng daan sa bundok Wanking para makabalik sa lungsod. Pagkatapos, sumakay siya ng taksi pabalik sa bahay. Baby, ano ang tinitingnan mo? Tumingin ang ina ng bata sa eroplano sa kanyang anak na nakatingin sa labas ng bintana. Nagtataka siyang nagtanong. Mama, may lumilipad sa labas, parang Superman. Nang marinig ito, umiti ang ina. Nagkakamali ka lang, baka ibon lang yan. Sa labas ng bintana ng eroplano, may isang anino ang mabilis na lumampas sa eroplano. Nawala sa bundok Wanking. Hindi lang siya. Lahat ng malapit sa bintana ay nakakita ng aninong iyon. Ang mga insik ay nasasabik at tumayo. Paglalakbay gamit ang espada sa kalangitan. May isang tao na nakatapak sa isang espada at lumilipad. Ang ilang mga dayuhan ay nakapansin din ng anino sa labas. Walang duda, isang anino nga iyon. Ngunit ang tanong ay, bakit may lumilipad na tao? Kayong mga may kulay kayo manggi, bakit sa espada lang ang atensyon nyo? Anong nangyari? Huwag matakot, huwag magulo.
Narinig ng flight attendant ang kaguluhan sa loob ng eroplano at dali-daling pumunta para alamin ang nangyari. Nakita niya ang mga taong nasasabik na nakaturo sa bintana. May lumilipad! May lumilipad! Ang iba ay nagmamadaling kumuha ng mga gamit sa pag-record. Ngunit ang anino ay dumaan lamang at nawala sa bundok Wanking. Tumingin ang flight attendant sa labas ng bintana, ngunit walang nakita. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala, magsisimula na tayong bumaba. Iyon ay ibon lamang. Halos murahin ng mga pasaherong nasa bintana ang pagkabigla, ibon daw. Anong klaseng ibon ang mukhang tao at nakatuntong pa sa isang espada? Hindi lang isa ang nakakita nito, marami ang nakakita. Kumaway pa sa kanila ang taong iyon. Sayang at napakabilis ng paglipad ng aninong iyon. Walang isa man sa kanila ang nakakuha ng malinaw na recording. Umuwi si Hiyu at basta na lang isinabit ang kanyang kapote, pagkatapos ay tiningnan niya ang lumilipad na espada sa kanyang kamay. Masyadong hindi komportable na hawakan lang ito sa kamay. Kailangan kong humingi kay Gukinghan ng storage bag. At parang wala ng espiritu ang mga hiyas dito. Sa matinding paglipad kagabi, ang hiyas ay naupos na. Ngayon ay mukha na lamang itong ordinaryong bato. Nagpahinga si Hiyu sandali at binuksan muli ang switch ng glass box. Gusto niyang makita kung ano na ang nangyayari sa mundong iyon. Ngunit hindi siya nakatulog buong gabi kaya nakaramdam siya ng pagkahilo. Nanlalabo na ang kanyang mga mata. Diretsong natumba si Hiyu sa kama at mahimbing na natulog. Hindi niya alam na sa kanyang pagsubok na paglipad na ito, ay magdadala ng malaking pagyanig sa buong bundok Wanking. Pagbaba pa lang ng mga pasahero, lumilipad na gamit ang espada. Ang mahalaga ay hindi lang iisa ang nakakita. Karamihan sa mga nasa bintana ay nakakita. Kahit maraming dayuhan ay nakakita rin. Mabilis na naging usap-usapan ang balitang may lumilipad na gamit ang espada sa bundok Wanking. May naghanap agad ng mga video na na-upload ng mga nag-camping noon. Nasa bundok Wanking din, gumagamit din ng espada. At nagkataon pang nangyari sa parehong oras. Sa parehong oras, nagpakita na narinig nila ang himig ng Xianjianqian na bumaba mula sa kalangitan noong gabing iyon. At maraming tao ang nakakita ng anino na lumilipad sa langit. Sa isang iglap, ang balita na may nagpapakadalubhasa sa bundok Wanking ay biglang kumalat. At nagkataon pang may isang templo sa bundok Wanking. At ang templong iyon ay medyo luma at hindi kapansin-pansin. Samantalang ang kalapit na Guangyang Temple ay puno ng deboto. Ngunit ang templong iyon ay hindi kailanman nag-anunsyo ng sarili. Hindi ba't ito ay sinasadyang itinago ang sarili? Tugma ang lahat. May nagpapakadalubhasa sa templo sa bundok Wanking. May ebidensya. Kahit na marami pa rin ang nagdududa, nag-iisip na ibon lamang iyon. Paano kung hindi naman mawawala ng laman kung titingnan? Kaya kinabukasan, ang buong templo sa bundok Wanking ay punong-puno ng tao. Nagulat ang guro ni Liang nang makita ang mga bisita kinaumagahan. Ang mga taong ito ay hindi naman pumunta para humingi ng hula o magdasal. Sa simula pa lang ay tinanong na siya kung marunong ba siyang lumipad gamit ang espada. Anong kalokohan ito? Ngunit agad na naisip ng pari na ito ay isang malaking trapiko. Tuwing may magtatanong kung marunong siyang lumipad gamit ang espada ay hindi siya sasagot. Ngumiti lamang siya. Ang resulta ay lalo pang nakapagbigay ng malalim na pag-isip. Ang eksenang ito ay agad na nagpagulat sa mga monghe ng Guangyang Temple. Ang mahalaga ay may naniniwala talaga sa ganito. Laktawan na ang pagsamba sa mga Diyos at Buddha, at magsanay na lamang ng pagiging immortal, ganun ba? Ang mga stock ng Guangyang Temple sa araw na iyon ay bumagsak ng husto. Sa galit, tinawag ng abot na bullnose ang pari. Mas nakakatawa pa, sa araw na iyon, ang Taoist Association ay nag-anunsyo sa Wanking Mountain. Si Liang ay abala na parang aso sa araw na iyon. Ang mundo ng Suanyuan, si Gukinghan, nagmamadali at walang tigil sa kanyang paglalakbay. Natatakot na makatagpo na naman ng mga humahabol sa kanya. Sa kabutihang palad, mas mapalad siya ngayon. Sa daan patungo sa sekta, wala siyang nakatagpo na anumang hindi inaasahan. Sa wakas ay nakarating siya sa Kingli Sect bago mag-umaga. Nakatingin siya mula sa malayo. Nakita niya ang mga kampo ng mga kalahating demonyo na nakapalibot sa tigang na lupa. Kanilang pinalibutan ang Qingyuan Mountain at may mga kalahating demonyo na nagbabantay sa lupa at sa kalangitan. Hindi ko alam kung panaginip lang ba, ngunit kumpara sa kanyang pag-alis noon. Ngayon, ang mga kalahating demonyong ito ay tila mas marami. Si Gukinghan ay bumalik sa loob ng sekta nang maingat sa pamamagitan ng mga nakatagong mekanismo at aray na kanyang inilagay. Maingat siyang bumalik sa loob ng sekta. Ang aray na ito ay inilagay ng sekta gamit ang huling mga hiyas na espiritu. Sapat lamang para sa isang paglalakbay pabalik at pabalik pagkatapos niyang bumalik sa pagkakataong ito. Ang aray ay otomatikong mawawasak dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya. Hindi nagtagal, bumalik si Gukinghan sa Qingyuan Mountain. Tinitingnan ang tigang na lugar sa paligid. Si Gukinghan ay huminga ng malalim. Sa wakas, hindi na sayang ang kanyang pagtitiwala at bumalik na siya. Kinyi. Isang pamilyar na tawag ang narinig at lumingon si Gukinghan. Isang payat na dalaga ang nakatayo sa kanyang likuran. Nakababatang kapatid. Ang dalawa ay nagyakapan sa isa't isa nang may pananabik.
Napakaganda, Kinyi. Sinabi ng master ng sekta na ang malaking aray ng sekta ay hindi nakakayanin pagkatapos ng araw na ito. Ang mga yaman sa bundok ay naubos na rin. Kung hindi ka pababalik, maaari tayong makulong. Ang nakababatang kapatid ay natakot sa kanyang pananaw. Dahil bumalik si Gukinghan, tiyak na nagdala siya ng mga yaman. Ang mga master ng sekta ng iba't ibang sekta ay nakahinga ng maluwag. Si Miss Lo ay nagdala ng mga yaman, mayroon bang gustong tumulong sa atin? Mabuti na lamang at nakabalik si Miss Lo sa oras. Kung hindi, hindi na talaga kami kakayanin. Ang mga demonyong iyon, mabuti ang aming pakikitungo, bakit bigla silang umatake, talagang nakakainis. Tinitingnan ang mga nagmamadaling mata ng mga pinuno ng iba't ibang sekta sa paligid. Alam din ni Gukinghan na nagmamadali ang mga bagay-bagay. Nagmamadaling gustong ilabas ang malaking kuko. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakita ni Gukinghan ang isang babaeng nakaputing damit na papalapit sa kanya. Nang makita ang babaeng iyon, nagmadaling yumuko ang mga pinuno ng iba't ibang sekta sa paligid. Guro, kakailanganin lamang ni Gukinghan na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa daan. Ngunit nakita na ang kanyang guro ay nakasimangot. Direktang hinila si Gukinghan sa bulwagan at pagkatapos ay direktang isinara ang pinto. Ang mga pinuno ng iba't ibang sekta sa paligid ay nagtataka. Ang bailing si Hanzi na iyon ay karaniwang may ekspresyon na hindi natitinag kahit na gumuho ang langit. Bakit ganito ngayon? Marahil ay marahil na namimiss ng guro ang nakatatandang kapatid. Bahagyang ipinaliwanag ng nakababatang kapatid na babae na pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng iba't ibang pinuno sa harap niya. At sa bulwagan sa oras na ito, sa mukha ni Ziling ay hindi nakita ang kagalakan sa pagbabalik ni Gukinghan. Sa halip ito ay kakaibang galit. Kabanata Siyam, ang kamay na tumatakip sa langit. Bakit ka bumalik? Itinakda ni Ziling ang isang barrier upang ihiwalay ang mga tunog at pagkatapos ay sumigaw. Pinakikinggan ang sigaw ni Ziling. Alam ni Gukinghan na ang kanyang guro ay tunay na nagagalit. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag nang bumalik pagkatapos mong lumabas, Gukinghan? Ano ba talaga ang iniisip mo? Ang galit ni Ziling ay hindi walang dahilan, anong uri ng paghingi ng tulong, anong uri ng mga mapagkukunan. Lahat ay mga panlilin lang lamang niya upang lokohin ang mga pinuno ng mga sektang iyon. Ginawa niya ang lahat upang maipadala si Gukinghan sa sandaling iyon. Hindi niya naisip na bumalik pa si Gukinghan. Ang pagbabalik ay kamatayan. Ngayon, nakikita ang mga resulta na pinaghirapan niya ng husto. Bumalik si Gukinghan, paano siya hindi magagalit? Guro, hindi ko kayo maaaring pabayaan. Tumingin si Gukinghan kay Ziling, alam niyang gusto ng kanyang guro na mabuhay siya. Hindi ba niya nais din na mabuhay ang kanyang guro? Kahit na mamatay, gusto niyang mamatay kasama ang kanyang guro. Pinagmamasdan ang matigas ang ulong mga mata ni Gukinghan. Alam ni Ziling na walang saysay ang kanyang sasabihin. Bakit ka ba ganyan kasimple? Malumanay na hinaplos ni Bailing ang buhok ni Gukinghan. Puno ng kapaitan ang kanyang mga mata. Wala na siyang lakas upang muling ipadala si Gukinghan. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang mamatay na magkasama, ang mga guro at estudyante. Guro, nagdala ako ng mga mapagkukunan, marahil. Marahil ay nag-imbita rin ako ng tulong. Habang nagsasalita si Gukinghan, siya mismo ay medyo natigilan. Talaga bang tutulungan sila ni Senior He? Hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ng dakilang kakayahan. Mga mapagkukunan, anong uri ng mapagkukunan ang walang silbi? Umupo si Ziling sa bangko at walang lakas na nakatingala sa langit. Tiningnan niya ang itsura ni Gukinghan na pautal-utal. Alam niya na hindi rin gaanong nakabalik ng maraming gamit si Gukinghan. Tutal, kilala ang dakilang disyerto dahil sa pagiging walang buhay nito. Hindi po, guro. Marami pong yaman talaga. Nakaramdam ng pagkainis si Bailing. Ilabas mo na nga at tingnan natin. Alam niya na walang mailalabas si Gukinghan. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabuhay pa si Gukinghan. Tumingin sa paligid si Gukinghan, bumulong, guro, masyadong maliit ang lugar na ito. Masyadong maliit ang lugar na ito, guro. Natatawa si Bailing sa ginawa ni Gukinghan. Sige, pumunta tayo sa labas. Lumabas ang dalawa sa dakilang bulwagan. Nakita ng mga punong guro ng iba't ibang sekta ang paglabas ng dalawa. Nagtinginan sila ng may pag-aalala. Mga Ginoo, magbigay daan kayo. Umatras pa kayo, umatras pa, sapat na. Nagtatakang tumingin ang mga disipulo ng iba pang mga sekta kay Gukinghan. Ano man ang sabihin. Sa ganitong kaunting oras, imposibleng makabalik ng ganito karaming bagay. Ikaw. Boom! Hindi pa natatapos magsalita si Bailing, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Agad siyang nag-angat ng ulo. Nakita niya ang isang malaking pulang paa ng alimango sa harap ng lahat. Tinatakpan pa nga nito ang sikat ng araw. Lalong lumaki ang bibig ni Bailing, hindi niya tuloy maisara. Tinitingnan ng lahat sa paligid ang malaking paa ng alimango na kailangan pang tingalain. Lahat sila ay natigilan. Anong uri ng halimaw ang paa ng alimango na ito? Napakalaki naman. Kung buhay pa ito, naalala ang nakakatakot na eksena. Naalala ang nakakatakot na eksena. Nangilabot ang lahat ng naroroon.
Tumalikod si Bailing na parang robot. Hindi niya narinig kahit isang salita sa paliwanag ni Gu Qinghan. Ang gusto lang niyang malaman ngayon ay kung saan talaga nagmula ang nakakatakot na paa ng alimango. Saan nga ba nakuha ng kanyang disipulo ang mga ito? Baka naman nagnakaw siya sa bahay ng isang dakilang espiritual. Binibini Lolo, hindi kaya nagmula ito sa mga halimaw ng dagat ng kapahamakan? Dagat ng kapahamakan? Iyon ay lugar na hindi man lang naglakas loob pasukin ng mga dakilang espiritual mula sa gitnang lupain. Ang mga halimaw doon ay karaniwang napakalaki at napakalakas. Ang mga kayang makarating sa dagat ng kapahamakan ay dapat na mga dakilang espiritual. Hindi ko alam. Dagat ng kapahamakan? Kaya pala isa kang dakilang espiritual mula sa dagat ng kapahamakan. King Ye, hinawakan ni Bailing si Gu Qinghan, sinabing, sabihin mo sa guro kung ano ang nangyari sa daan. Nang marinig iyon, nagtanong din ang lahat. Si Gu Qinghan ay tumango at nagsimulang ikwento ang lahat ng nangyari sa daan. Ang mga tao, habang nakikinig, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay lalong nagiging kahanga-hanga. Bumagsak ang mga kahoy na tulos mula sa langit at ipinako ang mga lobong demonyo, Genen, marahil ay isang dakilang may elemento ng kahoy. Nagpakawala ng kidlat at pinatay ang mga bulit sa buhangin, ang dakila ay nag-aaral din ng batas ng kidlat. Isang kamay na nagtatakip sa kalangitan na dumurog sa mga pangil, laray, nagtatakip sa kalangitan. Sa literal na kahulugan, isang kamay na nagtatakip sa kalangitan. Hindi kayang sukatin, hindi kayang alamin. Hindi na talaga sila naglakas loob na magpatuloy sa pag-isip. Ang antas ng dakila na iyon, kung mayroon mang kahit anong iniisip tungkol sa kanya, ay matutuklasan mula sa kalayuan. Sa madaling salita, nakakilala si ate ng isang napakalakas na nakatatanda. Sinabi ng nakababatang kapatid, si Gu Qinghan ay tumango ng paulit-ulit. Si Bailing lamang ang nagkunot ng noo. Saan sa mundo mayroong ganoong kabutihan, ang taong iyon ay tiyak na may ginagawa. Wala ba siyang ipinakita na anumang pangangailangan? Hiniling ng nakatatandang ito ang aking kahoy na espada na ginagamit sa pagsasanay. Ang kahoy na espada ba ay may anumang malalim na kahulugan? Hindi maintindihan ni Bailing. Ang iba pang mga pinuno ng sekta ay nagtanong. Yenje, Luo, maaari bang hilingin ang nakatatandang iyon na personal na makipag-usap? Tayo rin ay nasa panahon ng krisis, kung maaari nating hikayatin ang nakatatandang iyon na kumilos. Tila may pag-asa. Ngunit ang mukha ni Gu Qinghan ay naging mahirap. Hindi rin niya alam kung paano makipag-ugnayan sa nakatatandang iyon. Si Bailing naman ay agad na nakita ang iniisip ng mga tao. Sinabi niya ng malamig, hindi maaring ilagak ang pag-asa sa isang taong hindi pa nakikita, saka. Ang taong iyon ay maaaring hindi kasing lakas ng ating inaakala. Maging ang mga lobong demonyo o mga bulit sa buhangin, sa madaling salita, hindi higit sa antas ng gintong pil. Kahit ang mga pangil na ito ay maaaring mga bangkay ng halimaw. Hindi siya sumira sa nakatatandang iyon. Dapat niyang isipin ang lahat sa pinakamasamang paraan. Upang makagawa ng sapat na paghahanda. Nang marinig ito ng mga tao, bigla silang nagising. Tila ito ang katotohanan, tutal si Gu Qinghan ay isang maliit na cultivator lamang na nasa antas ng pagpino ng ki. Ang kanyang sinasabi tungkol sa kidlat at kamay na nagtatakip sa kalangitan ay malamang na sanhi ng pagmamalabis dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nag-aalala si Gu Qinghan, ang nakatatanda ay talagang napakalakas. Bakit hindi naniniwala ang mga taong ito? Ngunit wala siyang paraan upang patunayan. Sa labas ng glass box sa ngayon. Kung hindi kayo naniniwala, talagang gagawa ako ng isang kamay na nagtatakip sa kalangitan para sa inyo. Ngunit ganoon lang iniisip ni Heyu. Sa pananaw ni Bailing. Si Qingyi ay nagsisikap na ipaliwanag sa kanyang sariling guro ang kalakasan ng nakatatanda, nagulat si Gu Qinghan. Agad na tumingin sa langit. Ang iba pa ay tumigil sa pakikipag-usap at tumingin sa langit. Walang anuman maliban sa mga ulap. Ano ang kailangan sa ika-negatibo 10 kabanata? Ano ang kailangan mo ngayon? Sa pananaw ni Gu Qinghan, tapos na. Ang saklaw na makikita ni Heyu ay nasa loob lamang ng daan-daang metro sa paligid ni Gu Qinghan. Ibig sabihin, ang saklaw na maaari niyang impluwensyahan ay nasa loob din ng daan-daang metro na ito. Tiyak na. Hindi maaaring personal na pumunta si Heyu upang lipulin ang mga kalahating demonyo. Hindi rin maaaring payagan ni Heyu na pumunta si Gu Qinghan sa lugar kung saan nagtitipon ang mga kalahating demonyo. Kung sakaling hindi niya mabantayan at mamatay si Gu Qinghan, paano na? Sa oras na yon, mahirap nang masabi kung makikita pa ba niya ang mundong ito. Kaya't nagpasya si Heyu na ibigay ang pagpili kina Gu Qinghan. Sila lamang ang nakakaalam kung ano ang kanilang kulang. Narinig ni Gu Qinghan ang sinabi ni Heyu at lumingon upang tingnan ang kanyang guro. Anong kailangan natin? Tanong ng nakatataas na senior. Napagtanto ni Gu Qinghan na may mali pagkatapos magsalita. Tila binigyan niya ang senior ng isang hindi kanais-nais na titulo.
Kanina pa niya iniisip na ipaliwanag ang tungkol sa pagtatakip sa kalangitan. Hindi siya nakareact kaagad. Hindi kaya magagalit ang senior sa akin. Medyo nag-aalala si Gu Qinghan. Ngunit ang kanyang mga salita ay agad na nagpasigla sa mga taong nasa paligid. Handang tulungan sila ang senior. Ito ay isang magandang bagay. Kahit na hindi gaano kagaling ang lakas ng senior. Ngunit ang kakayahang sirain ang mga kuko ay nagpapakita ng malaking lakas. Sinubukan na ito ng ilang tao noong nagtatalo sila kanina. Ang resulta ay si Ziling Xianzi lamang ang makakasira ng mga kuko. Ang ekspresyon ni Bailing ay lalong naging seryoso, puno ng paghihirap ang kanyang mukha. Kung gusto mong makakuha ng isang bagay, kailangan mong magbayad. Kung mas marami kang makukuha, mas maraming pagbabayad, ito ang walang hanggang batas ng mundo ng paglilinang. Ang presyo ay tiyak na malaki. Sinubukan niyang hatiin ang mga kuko kanina at talagang nahati niya ito. Ngunit ang kanyang espada, ang loob ng kanyang sandatang pang-espiritu na Hanling Sword ay nasira. Mula noon, alam niya, si Gu Qinghan ay nakatagpo ng isang tunay na makapangyarihang tao. Hindi ordinaryong makapangyarihan. Kailangan niyang isaalang-alang ngayon. Kung paano mapoprotektahan si Gu Qinghan sa ilalim ng premise na hindi humihiling ng mas marami hanggat maaari. Kailangan niyang protektahan si Gu Qinghan. Pagkatapos mag-isip, lumuhod si Ziling sa isang tuhod, idinikit ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi. Hinihiling ko sa nakatataas na senior na bigyan ako ng batong may kapangyarihan ng kidlat upang mapatakbo ang malaking hanay ng proteksyon. Ito ang pinakaligtas na paraan na naisip niya. Ito rin ang pinakamababang halaga. Hindi na kailangang kumilos ang senior. Kailangan na lamang nilang panatilihin ang paggana ng sagradong kalasag. Ang lugar ay tuyo at walang pananim kahit na napapalibutan sila ng mga kalahating demonyo. Ngunit hanggat may mga kuko, kaya pa nila ang ilang dekada, ang pagtitipid ng daan-daang taon ay hindi problema. Ang dami ng mga kalahating demonyo ay napakalaki at ang kanilang pagkonsumo ay nakakagulat. Tiyak na hindi nila kakayanin. Pinatunayan din ng mga nakaraang labanan na hindi kayang wasakin ng mga kalahating demonyo ang proteksyon ng aray ng sekta. Kailangan lamang nilang panatilihin ang aray at patuloy na makipaglaban sa mga kalahating demonyo. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa napakalaking pagkonsumo araw-araw matapos ilunsad ang proteksyon ng aray, hindi niya kailangang ipagsapalaran na palayasin si Gu Qinghan mula rito. Iyon ay ang proteksyon ng aray na kinain pa ang buong Qinyuan Mountain Thunder Spirit Vein. Ito ang pinakamakapangyarihang aray na dinala niya mula sa kanyang guro. Ang 5 kulob na sumisira sa kapangyarihan na aray. Nagulat si Heiyu sa labas ng kahon ng salamin nang marinig niya ang kahilingan ni Bailing. Anong batong espiritu ng kidlat? Saan niya hahanapin ang bagay na yon? Kaya direkta niyang tinanong si Gu Qinghan at nagmamadaling nagpaliwanag si Gu Qinghan. Tulad ng mga batong espiritu ng kidlat, ugat ng espiritu ng kidlat, o kahit na putik ng kidlat at kidlat mula sa langit ay pwede. Malinaw na itinuring ni Bailing si Heiyu bilang isang malakas na tagasanay ng kidlat. Kung tutuusin, mula sa mga naunang paglalarawan ni Gu Qinghan, misteryoso ang lawak ng kaalaman ni Heiyu sa kidlat. Pagkatapos marinig ni Heiyu, isang ideya lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Anong bagay? Parang pumutok ang bula. Parang pumutok ang bula. Talagang nahirapan dito si Heiyu at tumingin siya sa silid. Sa paghahanap ng anumang bagay na may kinalaman sa kidlat. Ngunit walang nakita. Naalala ni Heiyu ang mga bagay na inilagay niya mula sa labas ng kahon ng salamin patungo sa mundo ng paglilinang. Na parang may mahiwagang bisa. Kinuha ni Heiyu ang kanyang elektronikong thermometer na binili sa halagang ₱9 at ₱10. At kinuha ang baterya na buton sa loob. Ang kuryente ay may tuturing ding kidlat. Subukan natin. Sa mundo ng Suanyuan, kinakabahan si Bailing. Pawisan din ang mga ulo ng lahat ng iba't ibang pinuno ng sekta. Pagkatapos ng mahabang panahon, tumingin ang lahat kay Gu Qinghan, ngunit umiling lang si Gu Qinghan. Nagtataka ang puso ni Bailing. Hindi kaya masyadong mataas ang kanyang kahilingan? Heist, isipin natin ang mga espiritual na bagay na may kaugnayan sa kidlat. Ang halaga ay tataas ng ilang beses. Kahit na ang pinakakaraniwang batong espiritu ng kidlat ay napakabihira din sa lahat ng batong espiritu. Masyado akong kinabahan kanina at nakalimutan ko ang bagay na ito. Kakatapos lang ni Bailing na humingi ng tawad sa matanda. Ngunit nakita niya ang mga ulap sa kalangitan na biglang naglaho. Tumingin ang lahat sa langit at nakita nila ang isang bilog na metal na bumagsak mula sa langit. Direktang bumagsak sa plaza sa harap ng bulwagan, na nagdulot ng malaking butas na may nakakabinging ingay. Iyon ay isang bilog na metal na disk, hindi makita kung ano yon, na nagpapakita ng liwanag pilak. Sinabi ng matanda, ito ba ay isang baterya? Inulit ni Gu Qinghan ang mga salita ni Heiyu na nagtataka. Baterya? Lawa ng kidlat? Tinitingnan ang malaking bilog na metal. Naguguluhan ang lahat na nagtinginan. Hindi pa nakita, Tinawag ng sarili ng espiritu ang lahat at dahan-dahang lumapit sa baterya. Nagbulungan ang mga puno ng iba't ibang sekta. Noong pumunta si Punong Guro Bai sa dakilang disyerto, naitatag niya ang Kingli sect sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa kidlat. Mahusay siya sa kidlat. Sayang, manipis ang espiritual na enerhiya sa dakilang disyerto at lalo pang nag-aksaya ng kapangyarihan ang kidlat. Kaya hindi makalaya si Punong Guro Zi.
Hindi pinansin ni Ziling ang mga bulong-bulungan sa paligid. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa metal. Dahan-dahan niyang pinalawak ang kanyang kamalayan at pumasok sa loob sa kahabaan ng metal na kaluban. Boom! Ang kalangitan na maliwanag pa kanina ay biglang natakpan ng makapal na ulap. Maraming usbong ng kidlat ang bumuhos mula sa bundok Kinyuan patungo sa kalangitan. Ang buong bundok Kinyuan ay natakpan ng liwanag ng kidlat sa isang iglap. Naging maputla ang langit at lupa. Yag! Sunod-sunod na umatras si Bailing at pagkatapos ay lumuhod sa lupa at dumura ng dugo. Guro! Dali-daling tumakbo si Gukinhan upang tulungan si Ziling. Anong nangyari kay punong Gurubay? Nakita lamang ng mga tao sa paligid ang isang puting liwanag at bumuhos ang kidlat sa kalangitan. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa normal. Lawa ng kidlat. Nanginginig ang mga mata ni Bailing na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Anong lawa ng kidlat? Naguguluhan ang mga puno ng iba't ibang sekta sa paligid. Biglang may naalala ang isa. Tinitingnan ang bilog na metal at bumulong. Hindi kaya. Ang Liling Sect, isa sa mga matuwid na sekta ng gitnang lupa. Nagtipon ng lakas ng kidlat sa loob ng milyong taon upang itayo ang lawa ng kidlat. Binubuksan ito tuwing 30 taon. Iniimbitahan ang mga napakagaling na estudyante mula sa iba't ibang sekta upang linisin ang kanilang katawan sa lawa ng kidlat at palakasin ang kanilang katawan. Para sa isang pagkakataon na malinisan sa lawa ng kidlat, palakasin ang katawan at sumipsip ng lakas ng kidlat. Maging ang pagbuo muli ng katawan ay nagawa na rin sa lawa ng kidlat. Ngayon, isang bagong lawa ng kidlat ang nasa harap nila. Hindi mapigilan ng lahat ang paglunok. Mas nagulat si Bailing kaysa sa sinuman. Bagaman mas maliit ang lawa ng kidlat na ito kaysa sa lawa ng kidlat ng gitnang lupa. Ngunit ang lakas ng kidlat sa loob ay hindi nagkukulang. Mas malakas pa nga ng kaunti. Punong guro ng disyerto, gusto mo bang mamatay? Biglang napansin ni Bailing ang isang lalaki na gustong lumapit sa baterya. Kaagad siyang sumigaw. Walang pagkakaiba ang lakas ng kidlat dito. Masusunog ka hanggang sa maging uling, susunugin ka hanggang sa abo. Nang marinig iyon, biglang nagising ang lalaki at dali-daling umatras. Ito ang nakakatakot tungkol sa bateryang ito. Ang kidlat sa loob ay palagi walang pagkakaiba sa lakas. Katawan. Ngunit ang bateryang ito ay puno ng pinakamalakas na kidlat. At palaging pare-pareho. Kung nais mong gamitin ang bateryang ito upang sanayin ang katawan, ang resulta ay kamatayan lamang. Pinunasan ni Bailing ang dugo sa kanyang labi at tumingin sa langit. Tila nais niyang makita ang taong iyon sa pamamagitan ng langit. Ganito na ba kalakas ang isang kilos lamang? Hindi nakapagtataka na nangahas siyang tawagin ang sarili na takip ng langit. Kabanata 11, bagong enerhiya sa paglilinang. Heist, tinitingnan ang dugo sa labi ni Bailing. Ibinalik ni Hiyu ang kanyang hawak na 7 bilang na baterya at 5 bilang na baterya. Akala niya kulang ng kuryente ang bateryang hugis butons. Sa kasalukuyan, mabuti na lamang at ang ibinaba niya ay bateryang hugis butons. Kung hindi, mapapatay niya ang guro ni Gukinhan sa kuryente. Ikonekta ang baterya. Ang madilim na hanay ng pagtatanggol sa sekta ay dahan-dahang nagiging maliwanag. Ang mga linya ng kidlat ay tumatalon sa bundok Kinyuan na nagpapakita ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Kakaiba. Ibinalik ni Hiyu ang kanyang telepono. Nirecord niya ang eksenang ito gamit ang kanyang telepono kanina. Pakiramdam ay kakaiba. Ano itong bagong hanay ng enerhiya? Binuksan ang replay, muling pinanood ni Hiyu. Ikonekta ang baterya, umiti si Hiyu. Nakita na ang bateryang hugis butons ay dahan-dahang tumaas na lumulutang sa tuktok ng bundok Kinyuan. Ang walang humpay na kidlat ay inaalis, patuloy na nagbibigay ng enerhiya sa hanay. Wala sigurong ganitong mataas na sandali ang lahat ng bateryang hugis butons sa mundo. Pagkatapos ay nilabo ni Hiyu ang eksenang ito at binilisan ang proseso. Ipinadala sa internet. Shift photography, ang mga bagong kapanahunan ng mga monghe ay nagtatayo ng mga hanay ng bagong enerhiya. Anong panahon na naglilinang pa rin sa tradisyonal na paraan? Ang teknolohiyang ito ay hindi bago. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay madaling matutunan at magagamit sa lalong madaling panahon. Hindi rin natakot si Hiyu na malantad, nagbibiro. Walang talagang nag-aakala na may mga taong naglilinang sa mundo. Pagkatapos magpadala ni Hiyu, mahusay siyang nag-browse ng ilang mga video. Ngayon, ang Tianhe City ay nakararanas ng peak season ng turismo. Tiyaking gagawin ang serbisyo. Ang dami ng tao sa Wanking Mountain Taoist Temple ay puno, karamihan ay mga kabataan. Inulit ni Wanking Mountain Taoist, hindi siya makakalipad ng espada, at hindi rin siya maglilinang. Huwag magpadala sa mga bisita, dapat maniwala sa agham. Ang Ixianjian ay muling sumikat, na nagtutulak sa serye ng Ixianjian. Natuwa si Hiyu, tila hindi nasayang ang kanyang paglipad noong araw na yon. Natatakot si Liang na sobrang abala. Maghahanap ba ng pagkakataon na lumipad muli? Naisip-isip, hindi na lang, sobrang daming tao ngayon, masyadong mapanganib.
Ilang minuto makalipas maipadala ang video ni Heyu. Ang paglalaro at pag-like sa video ay nagsimulang tumaas ng husto. Ano itong bagong enerhiyang paglilinang ng diwata? Solar Disk, Shurima, bumalik na ang inyong emperador. Hoy, bateryang nagpapatakbo ng formation, ang may akda ang tapang mo mag-isip. Huwag mong tingnan na parang plastik na modelo lang ito. Mga aktor ang gumaganap dito. Binabati kita, may akda, natagpuan mo na ang susi sa pagtaas ng numero, gusto namin itong panoorin. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga komento ay umabot na ng daan-daan at patuloy pang dumarami. Napansin din ni Heyu na ang kanyang mga tagahanga ay mabilis na dumarami. Ito ay biglang nagpadama sa kanya na pwede ba siyang kumita sa paggawa ng mga video tungkol sa mundo ng paglilinang ng diwata. Pagkatapos ay sinampal ni Heyu ang kanyang sarili. Mayroon na akong mundo ng paglilinang ng diwata. Gusto ko pa rin kumita sa ganitong mababang paraan. Talaga nang nakakasama sa pag-iisip ang pagtatrabaho, nagiging matigas ang pag-isip. Ibinalik ni Heyu ang kanyang telepono at tinignan ulit ang loob ng glass box. Matapos ma-recharge ang formation, nakahinga ng maluwag si Bailing na nag-aalala. Kasabay nito, naintindihan niya ang isang bagay. Iyon ay sobrang daming utang nila sa matandang iyon. Ito ay isang baterya na katulad ng Thunderpool. Ang matandang iyon ay naglakas loob na ibigay sa kanila ang kayamanang ito. Hindi na niya kayang isipin kung anong kapalit ang gusto ng matandang iyon. Halina kayo rito. Tumingin si Bailing sa mga pinuno sa kanyang harapan. Ang mga pinuno na kilala sa buong Great Wilderness ay narito. Mayroong 13 sekta ng tao sa Great Wilderness. Ang pinakamataas na cultivation ng pinuno ay nasa ika-8 antas ng Golden Core sa gitnang lupain. Isa lamang silang direktang disipulo. Dito, ang cultivation ni Bailing ay nasa kalahati ng antas ng Nascent Soul. Lahat sila ay nakikinig sa kanya. Lahat sila ay nakikinig sa kanya. Sa halip na sabihin na nagsama-sama sila para labanan ang mga kalahating demonyo. Mas parang si Bailing ang nagtatanggol sa mga sektang ito. Ngayon, ang kapangyarihan ng kidlat sa loob ng baterya ay nasipsip na ng formation. Ngunit mayroon pa ring bahagi ng kidlat na tumatagas. Maaari nang gamitin ng lahat ang bahaging ito ng kidlat para sanayin ang katawan. Kahit hindi ito kasing epektibo ng Thunderpool, magagamit pa rin. Dinala ni Bailing ang mga taong ito sa ilalim ng baterya na lumulutang sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ay umupo sa ilalim ng lumulutang na baterya. Gumagalaw. Sinisimulan ang kanyang katawan. Nakita ng mga tao sa paligid, sila rin ay umupo sa ilalim ng baterya. Nagsimula ng magsanay. Nagsimula ng magsanay. Kinyi, pumunta ka rin, makakabuti ito sa iyo. Sa paanan ng Kinyuan Mountain. May mga usapan. Lumakas ang proteksyon na formation ng King Lee Sect. Iyon ba ay ginawa ng bilog na disk? Ano ba talaga ang nangyayari? Naguguluhan ang mga demonyo. Kahit na noong mga nakaraang araw ang malaking hanay na iyon ay parang wala ng enerhiya. Bakit bigla na lamang itong sumabog ng ganitong kakilakilabot na lakas ngayon? Mas malakas pa nga kaysa dati. Napansin din ito ni Hailey. Iniugnay sa taong tumakbong pabalik, si Hailey ay nababahala. Ang dalagang iyon ay tila humingi talaga ng tulong. Itinuro ni Hailey ang bilog na plato. Tiningnan din ng matandang lalaki ang bilog na plato pagkatapos ay ngumisi. Ikaw ay magaling lamang sa mga ganitong maliliit na katalinuhan. Walang kahit anong espiritual na enerhiya sa bilog na plato, hindi talaga ito isang mahiwagang kayamanan. Ang lahat ng ito ay isang bitag na ginawa ni Bailing. Gumamit ng pagsabog ng huling lakas upang itago ang kanyang kahinaan. Kung gagamitin upang takutin ang mga demonyong ito ay epektibo, nakakalungkot. Natatakot akong hindi niya inakala na maaari siyang personal na makahabol dito. Ikaw na isang yuanying na malaking tao ay syempre may kakayahang magmalaki, ngunit kaming mga demonyong ito. Talaga bang nakatakda kaming maging kanyo ng inyong mga tao? Baka ang dalagang iyon ay nakakuha talaga ng malakas na tulong. Natuklasan ng aking mga kapatid ang malaking haligi ng kahoy sa timog. At ang natunaw na buhangin. Hindi na kailangan niyong gumamit ng maraming lakas. Sa oras na yon, ipapaubaya ko ang taong tumutulong sa akin. Pamamaraan ng tao. Hailey. Kabanata 12, anong laki ng bibig? Maagang nagising si Gu Qinghan kinabukasan. May kidlat sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng asul na liwanag. Ang pagpapadalisay ng langit at kulog ay sinamahan ng espiritual na karne ng mga hayop. Ang aking katawan ngayon ay nadalisay muli. Hinawakan ni Gu Qinghan ang kanyang kamay. Ang lakas ng kanyang katawan ngayon ay hindi na mas mababa sa mga cultivator ng Foundation Establishment. Kahit na ang ilang cultivator sa huling yugto ng Foundation Establishment ay kaya niyang labanan. Hindi ka panipaniwalang antas. Ako ay naging isang body cultivator. Umiiling si Gu Qinghan. Ang mga pinuno ng iba't ibang sekta sa paligid ay nagdilat din ng kanilang mga mata. Hindi makapaniwalang tinitingnan ang kanilang mga katawan. Ang nakalantad na kidlat lamang ay nagpalakas na sa kanilang mga katawan. Hindi nila ito pinangarap. Maraming salamat po, Senior.
Ang ilang cultivator ay nag-react at dali-daling yumukod sa kalangitan. Ang kabaitan na ito ay napakalaki. Pagkadilat ng kanyang mga mata, tumingin si Bailing kay Gu Qinghan, pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi pa rin ba kaya ni Qingyi? Guro, okay lang po, maayos na rin ito. Umiiling si Gu Qinghan. 14 na antas ng pagpapalakas ng Qi. Ang nakababatang kapatid ay nag-aalalang tumingin kay Gu Qinghan. Mula pa noong una, 10 antas lamang ang pagpapalakas ng Qi. Ngunit si Gu Qinghan ay mayroon ng 14 na palapag. Walang bakas ng pag-unlad. Nais ni Bailing na gamitin ang kidlat ng baterya upang pilitin si Gu Qinghan na sumulong. Ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Tapos na. Mukhang ang katawan ni Qingyi. Qingyi, palagi kang nagtataka tungkol sa iyong pinagmulan, di ba? Biglang nagsalita si Bailing, nagulat si Gu Qinghan. Agad na tumingin kay Bailing. Dinala siya rito noong sanggol pa lamang siya, ang kanyang mga magulang. Ang kanyang pinagmulan walang alam si Gu Qinghan. Hindi rin binanggit ni Bailing sa kanya. Nakaramdam ako ng isang pamilyar na aura sa mga kalahating demonyo. Kung walang pagbabago, sila ay narito upang habulin tayo, sa totoo lang. Ikaw. Nagulat si Gu Qinghan. Kung makakalampas tayo sa pagkakataong ito ng ligtas, dapat ko ring sabihin sa iyo ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Bailing, lumutang ang buong katawan. Nakita rin ng iba pang sekta ang kakaibang pag-ugali ni Bailing, tumingala si Quan Jiao. Nakita na may isang figura na dahan-dahang lumutang mula sa ibaba ng bundok Qinyuan. Iyon ay isang tao, paano siya napunta sa mga kalahating demonyo? Sigaw ng nakababatang kapatid na babae. Naging seryoso rin si Hiyu na palaging nagmamasid. Mukhang maglalaban na sila. Dapat ba siyang tumulong sa kanila? Maliit pa rin. Kung siya ay kumilos, baka kasama ang bundok Qinyuan na mawawala. Isipin kung anong bagay ang mas tumpak. Naghanap si Hiyu sa buong silid. Kasabay nito, tinitingnan ni Bailing ang matanda sa malayo at dahan-dahang nagsalita. 7 elder, matagal na tayong hindi nagkikita. Hehe, hindi mo pa rin ako nakikilala. Bailing, ang galing mo. Nagtago sa amin ng 20 taon. Hindi nakapagtataka kung bakit mo dinala si Gu Qinghan palabas ng sekta noon. Dahan-dahang nagsalita ang 7 elder. Biglang napansin ni Hili na nakatingin na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ito ba ang Yuaning Laoguay? Mukha pa rin siyang walang pakialam kanina. Hindi sila binibigyang pansin ngunit kapag nagsimula ang labanan. Ngunit hindi niya minamaliit ang sinumang kaaway. Ang 7 elder sa ngayon. Dahan-dahang lumipad ang 7 lumilipad na espada sa tabi niya. Ang buong aura ng tao ay umabot sa sukdulan. Tila gagawin niya ang lahat. Sa ngalan ng mga kapatid, ibigay si Gu Qinghan. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan kung hindi. Huminga ng malalim si Bailing. 7 elder, dapat bang tahakin ng Daok Xuanzong ang landas na ito? Ngumisi ang 7 elder, ang 7 lumilipad na espada ay sumasayaw sa ere. Ang espada ay tumatawid. Pagkatapos, 7 lumilipad na espada ay biglang naglabas ng isang malakas na lakas ng espada. Ang lakas ng espada ay nagtipon na tila hahatiin ang kalangitan. Pumunta. Ang lakas ng espada ay sumira sa kalangitan patungo sa mata ng proteksyon na aray. Nagmadaling sumakay si Bailing ng kanyang espada upang subukang hadlangan ngunit sa sumunod na sandali. Ang 7 elder ay dumating na sa kanyang harapan. Ang katawan ni Bailing ay naglabas ng kidlat. Ngunit ang 7 elder ay gumamit pa rin ng kanyang napakataas na karanasan sa labanan. Natagpuan ang kahinaan ni Bailing, gamit ang kanyang kamay bilang espada, sinira ang depensa ng kidlat. Biglang dumura si Bailing ng isang bungkos ng dugo, halos hindi na mapanatili ang paglipad. Hindi pwede, napakalaki ng agwat. Ngunit ang 7 elder ay nakalusot sa Yuanying ng higit sa 1,000 taon. Hindi pa man siya nakakarating sa Yuanying, hindi siya kalaban. Mukhang gusto mo talagang mamatay para kay Gu Qinghan. Sige na. Sa paggalang sa pagiging disipulo ka pa rin ng isang banal na dalaga, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kusang pinunasan ng 7 elder ang dugo sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang malaking lakas ng espada ay direktang sumira sa proteksyon na malaking aray. Direktang winasak ang mata ng aray. Walang naglakas loob na humadlang, iyon ay ang lakas ng 7 espada ng isang Yuanying na lumang halimaw. Madaling nasira. Lahat ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Heli, ano pa ang hinihintay mo? Biglang nagsalita ang 7 elder sa kalangitan. Nagulat si Heli, pagkatapos ay agad na sumigaw. Sumama kayo sa akin sa pag-atake. Sandali. Ang mga kalahating demonyo na nakapalibot sa bundok Qinyuan ay naglabas ng sunod-sunod na mga sigaw. Nagmartsa ang mga itim na anino patungo sa bundok Qinyuan. Kung wala ang aray na yon, hindi kayang labanan ng bundok Qinyuan. Ang isang pangkat ng mga sekta sa bundok ay biglang natigilan. Ganyan ba katakot ang mga cultivator ng gitnang lupa? Nakita nila ang pagkakatalo ni Bailing sa isang pag-atake. Sa sandaling maputol ang malaking aray ng lakas ng espada. Alam nila na ang laban na ito ay isang kalokohan mula pa sa simula. Ate Qingyi, tumakbo ka. Hindi maganda ang sitwasyon sa harapan ng nakababatang kapatid na babae. Agad niyang hinila si Gu Qinghan na tatakbo, ngunit sa lalong madaling panahon. Isang anino ng tao ang bumagsak mula sa kalangitan, pagkatapos maingat na tumingin, si Bailing pala.
Ang kanyang tiyan ay mayroon ding isang nakakatakot na butas ng dugo, mahina ang hininga. Tatakbo ka. Hehe, binigyan ka ng 20 taon pa ng buhay, gusto mo pang tumakbo. Dahan-dahang bumaba ang 7 elder at humarang sa harapan ni Gukinghan. Walang sinuman ang makakatakas. Ang mga master ng iba't ibang sekta sa likuran ay nagmadaling sumigaw. Binibinilo, mangyaring tawagin mo si Senior Zeshan upang humingi ng tulong. Kung hindi mo tatawagin, huli na ang lahat. Narinig ito, ang puso ni Gukinghan ay nagulo. Marami na siyang natulungan ni Senior He. At ang taong nasa harapan ay napakalakas, kung sakaling hindi manalo ang Senior. Paano kung mamatay dito? Napakalaki ng bibig ng Zeshan. Narinig bigla ng 7 elder ang pangalan na ito at agad na natawa dahil sa galit. Hindi pa niya narinig sa gitnang lupa na may naglakas loob na tawagin ang sarili na Zeshan. Sa maliit na lugar na ito sa ilang, may naglakas loob na gamitin ang ganoong pangalan. Nakakatawa talaga. Wow, ang galit ng matandang ito. Narinig bigla ni Hiyu na naghahanap pa na tinatawanan siya ng matanda. Nagalit siya bigla. Ngunit ang mga taong ito ay talagang masyadong malapit. Kapag umatake siya, siguradong masasaktan niya si Gukinghan. Hindi rin magagamit ng masyadong malapit ang lighter ng piezoelektriko noong nakaraan. Sa oras na ito, biglang naalala ni Hiyu ang laser pointer na binili niya sa isang Taiyangji noong nakaraan. Nagmadaling naghanap si Hiyu sa kanyang katawan. At natagpuan niya ang laser pointer. Pagkatapos ay tumingin si Hiyu sa glass box. Dapat itong maging kapaki-pakinabang. Kabanata 13, Direct Current. Nang naghahanda ng kumilos si Hiyu sa loob ng glass box, biglang tumayo ang pinuno ng arahan ng buhangin. Matanda, pinapayuhan kita na igalang mo ang Senior na Zeshan. Nagulat ang lahat at sabay-sabay na tumingin sa pinuno ng arahan ng buhangin. Lagi ba siyang ganito kagarantiya? Maging si Elder 7 ay nagulat sa taong biglang lumitaw. Iyon ay isang malaking cultivator ng dagat ng kapahamakan, hindi mo kayang kalabanin ang Daoxuan Sect. Kung mamatay ka rin naman, mas mabuti pang manloko. Nakita rin ng lahat ang iniisip ng pinuno ng arahan ng buhangin. Walang nagsalita. Biglang tumahimik. Maging ang mga demonyong kalahating tao na sumalakay sa bundok Kinyuan ay hindi naglakas loob na magsalita. Kinakabahan na nakatingin sa 7 elder. At sa oras na ito, biglang tumunog ang isang babaeng boses sa isipan ni Ziling na may mahinang hininga. Ziling, huwag na, humingi ka ng tawad sa pinuno at ibigay mo si Gukinghan at ibigay mo ang Suan Xue, ipangangako ng pinuno na ililigtas niya ang iyong mga tao kaagad. Mas mabuti si Gukinghan sa kanya kaysa sa elder ng taas. Narinig ang pamilyar na boses na yon, ngumiti si Ziling. Ate, bakit pa ako tumakas? Anong hirap? Sa ilalim ng Daoxuan Mountain Wudao Cliff, isang lalaki ang kumuha at sinira ang mga kagamitan sa tsaa sa harap niya. Naggangalit siya sa galit at namula ang kanyang mga ugat. Ganoon ba talaga ang sinabi niya? Tumango ang isang babae at nalulungkot ang mukha. Ang sumpa na si Gukinghan ay apo ko, ang apo ko. Anak ko ang nagluwal sa kanya. Kailangan ko bang tingnan ang pagtingin ni Ziling sa aking apo? Kahit hindi niya kailanman tiningnan si Gukinghan. Kahit pinilit niyang mamatay ang sarili niyang anak. Iyon ay ang guro ni Bailing, ngunit sila ay may kaugnayan pa rin sa dugo, Sila ay may kaugnayan pa rin sa dugo, Sa oras na yon, agawin niya si Gukinghan bago ang 7 elder. Tungkol sa Xuan Blood, hindi naman gaanong mahalaga. Ang boses ng babae, bagaman banayad, ngunit ang nilalaman sa loob ay napakalamig. Si Lu Weng ay tumango lamang nang marinig ito. Hindi bababa sa hindi hayaang mahulog si Gukinghan sa kamay ni Liu Yang. Likas na landas ng buto, Ngayon, ang Daoxuan Zong ay naghahari sa pamamagitan ng paghahati. Kahit na siya ay nominally ang pinuno ng Daoxuan Zong, ngunit alam ng lahat. Ang Daoxuan Zong ay hinati ni Liu Yang ng kalahati. Ang Daobon ay ang kanyang tanging pagkakataon upang patatagin ang Daoxuan Zong, hindi maaaring bitawan. Kawawa ang batang iyon dahil sa sakit ng pag-alis ng Daobon. Hindi maiisip ng mga tao. Pinuno, sinabi ng ika-4 na elder kanina na nakita niya ang pagbagsak ng kidlat sa malawak na disyerto. Ang lakas ay hindi karaniwan, ito ba ay ang mga dakilang cultivator ng malawak na disyerto ang nagpakita. Nang marinig ito, si Lu Weng ay tumawa ng malamig. Ang lugar na iyon na mahirap ay maaaring makapag-anak ng anong malaking cultivator. Hayaan ng ika-4 na elder na maging maluwag kung ang mga cultivator ng malawak na disyerto ay maglakas loob na humadlang. Patayin silang lahat. Espesyal na oras gamit ang espesyal na pamamaraan. Si Liu Yang ay naglakas loob na kumatawan sa Daoxuan Zong. Siya ay natural na susunod. At sa sandaling ito, si Chen Can, nagtatago sa mga ulap at nakatingin sa malayo. Hinihintay niya ang kahinaan ng 7 elder. Ang matandang ito ay talagang mainat. Huwag mong tignan na ang 7 elder ay puno ng mga salita ng paghamak. Ngunit ang kanyang katawan ay palaging nakahawak. Hindi man lang nag-relax dahil sa kahinaan ng kaaway. Pagkatapos ay naglibot si Chen Ken sa Kinyuan Mountain, Biglang napansin ang malaking sipit sa Kinyuan Mountain. Hindi ba talaga ang malaking cultivator ng dagat ng kapahamakan? Bulong ni Chen Ken sa sarili. Takot. Hindi kaya talaga mayroong isang tao sa likod ni Gukinghan. Ang 7 elder sa Kinyuan Mountain ay biglang tumawa.
Gustong dayain ako, hehe, ang mundo ng paglilinang ay laging lakas ang susi. Kayo mga kultivator ng malawak na disyerto, yan lang ang inyong kakayahan. Pagkasabi nito, iniabot agad ng 7 elder ang kanyang kamay upang agawin si Gukinghan. Nag-alala ang pinuno ng arahan na sektor. Hindi niya inaasahan na siya ay matutuklasan ng napakabilis. Ngunit bigla niyang napansin na palutang-lutang sa Kinyuan Mountain ang baterya ay dahan-dahang umikot. Tingnan kung ano yon. Itinuro ng pinuno ng arahan na sektor sa likuran ng 7 elder. Ang 7 elder ay mumiti ng may paghamak. Ang mga panlilinlang para sa mga bata ay ginagamit upang linlangin ang mga cultivator. Ang mga cultivator ng malawak na disyerto na ito ay talagang katawa-tawa. Po. Bigla, isang kulay lila-asul na kidlat ang lumitaw mula sa bilog na baterya. Papunta sa 7 elder. Nagtayuan ng mga balahibo sa buong katawan ng 7 elder at natural na tumalon siya. Ngunit isa pang kidlat ang lumabas mula sa bilog na baterya. At tinamaan ang 7 elder. Ang daing ng 7 elder ay umalinggaw sa kalangitan at lupa. At ikinagulat ng mga kalahating demonyo sa ibaba. Si Chankan na nagtatago sa likod ng ulap ay nagulat. At nang makita ang 7 elder na naging uling, biglang nanindig ang kanyang mga balahibo. Anong uri ng kidlat iyon? Bakit hindi ko pa nakita kailanman? Pulang lila na kidlat, nakakagulat na kidlat, kidlat ng kalangitan. Hindi. Imposibleng kidlat ng kapahamakan, hindi ba? Si Chankan ay matamang nakatingin sa malaking bilog na baterya. Sa kanyang isipan buti na lamang at hindi siya sumugod. Sa pagkakataong ito, dali-daling tinulungan ni Gukinghan na tumayo ang puting diwa sa lupa. At sinubuan siya ng isang tableta. Kaya naman bumuti ang kulay ng mukha ni Bailing. Binibini anong uri ng kidlat ito. Medyo naguguluhan na si Bailing. Ang lahat ng mga kidlat sa mundo ay nangyayari sa isang iglap. Tulad ng ganitong uri ng kidlat na tumagal ng matagal ay hindi pa niya naririnig. Sinabi ng matanda na ito ay direktang kuryente. Akala ni Gukinghan ay hindi kikilos ang matanda. Dahil malapit nang mamatay ang kanyang guro at walang sinabi ang matanda. Ngayon mukhang nagkamali na naman siya sa pag-unawa sa matanda. Paano niya mapagdududahan ang matanda? Si Gukinghan ay nagsumpa sa kanyang sarili, kung sakaling siya ay maging matagumpay balang araw, gagantihan niya ang matanda. Ang 7 elder. Sa kanyang isipan, ang mga pamamaraan ng dakilang emperador ng langit ay nakakubli, dapat malaman na ang pool ng kidlat ay hindi aatake. Ngunit kaya ng baterya. Direktang kuryente. Narinig din ni Chankan sa kalangitan ang pangalan na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mahika. At nagmamadaling nagbalik-tanaw. Tinitingnan ang 7 elder na patuloy na sumisigaw. Hindi iniisip ni Chankan na mahina ang kapangyarihan ng kidlat na ito. Anong uri ng tao ang nagbibigay ng tulong kay Gukinghan? Ibinigay lang niya ang napakalakas na kayamanan na ito. Kasinyaman ba ng kanyang pamilya? Si Heyu sa labas ng kahon ng salamin ay natulala sa paggamit ng laser pointer. Ang baterya na butons ay naglalabas pa ng kuryente. Ang baterya na butons ay naglalabas pa ng kuryente. At ang baterya na butons na nakatayo sa tuktok ng bundok ay patuloy na naglalabas ng kuryente. Mukhang isang tor ng depensa. Sapat na. Naghanda na rin siya na labanan ang pag-atake. Ngunit natuklasan niya na ang kidlat sa loob ng bilog ay tila walang katapusan. At walang plano na huminto. Kung magpapatuloy ito, mamamatay talaga siya dito. Mag-ingat. Agad na hinila ni Bailing, nakakagaling lang ng kaunti, si Gukinghan sa likod niya. Nakita na biglang naglabas ng isang itim na kahon ang 7 elder. May lumulutang na kulay iskarlatang hininga sa ibabaw nito. Siraulong bagay, sinayang ang aking kayamanan. Agad na ginamit ni Chankan, na nasa ulap, ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Si Raulo, nakuha talaga nila Liuyang ang dakilang kayamanan. Tinitingnan ang hindi magandang aura na patuloy na lumalabas mula sa 7 elder. Natakot si Chankan. Ang lakas ng 7 elder ay patuloy na tumataas sa bilis na nakikita ng mata. Kagagaling lang ay isa lamang Yuanying na cultivator. Ngunit sa loob lamang ng ilang hininga, ang kanyang aura ay naging katumbas ng isang Huashen. Direktang tumaas ng isang malaking antas. Hindi ito kayang gawin ng sinumang manggagamot. Kayang-kaya ng lakas, master ng sekta, nagkamali ka. Tumingin si Chankan kay Gukinghan at Bailing at lihim na sinabi na sayang. Wala nang pag-asa, magdasal na lang ako. Huwag sanang matuklasan ng 7 elder. Kabanata 14 na, laser pointer. Ang kulay iskarlatang aura ay patuloy na lumalabas mula sa itim na kahon. Dumikit sa katawan ng 7 elder. Binalot ng lumalabas na aura ang 7 elder. Binalot ng lumalabas na aura ang 7 elder. Na nagpapalaki sa kanyang katawan. Ang mga kumalat na aura ay nadumihan ng mga kalahating demonyo. Biglang nagalit ang mga kalahating demonyo na kanina ay normal. Bago pa man mailigtas ng ibang kalahating demonyo, sumabog na sila. Agad na sumigaw si Haley. Umatras, lumayo. Tinitingnan ang mga kapwa na patuloy na kinakain ng kulay iskarlatang aura. Naramdaman ni Haley na tumutulo ang puso niya. Siraulong mga tao.
Patuloy pa rin ang pag-atake ng baterya, ang mga kidlat ay patuloy na tumatama sa 7 elder. Ngunit lahat ay tinunaw ng kulay iskarlatang aura. Ang bundok Kinyuan ay naging maliwanag na parang araw sa kalangitan. Ang lakas ng kidlat sa loob ng baterya ay nagpalit pa ng langit at lupa. Kasama ang patuloy na paglakas ng kulay iskarlatang aura. Lalo pang pinataas ng baterya ang output. Umakyat ang kidlat sa bundok Kinyuan, tumama sa kalangitan at sa huli ay naging kidlat at bumagsak. Ang lakas ng kidlat. Ang nakakatakot na tanawin na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming cultivator. Pinagmamasdan ang dakilang disyerto. Hindi alam kung sino ang senior ang lumalaban, nakakatakot talaga. Ang aura na ito ay parang naglalaban ang Huashen Senior. Kung pwede lang malapitan, ayos sana. Malapitan, gusto mong mamatay. Sa tuwing tatama, nababawasan ang kulay iskarlatang aura. Ang bilis ng pagtama ay hindi kaya ang pagbuo ng kulay iskarlatang aura. Kasama ang pagtaas ng kulay iskarlatang aura. Ang isipan ng 7 elder ay nagiging lalong malabo, ang kanyang mga mata ay kulay iskarlata. Nakita ang umiikot na baterya na biglang naglabas ng isang ungol. Umalis. Pagkatapos ay nakita ang mga pulang hininga na nagtipon upang bumuo ng isang nakakatakot na agos ng dugo na direktang sinira ang bilog na baterya. Huminto sa pag-ikot ang bilog at bumagsak mula sa tuktok ng bundok. Naglaho ang mga ulap sa langit at bumalik sa katahimikan ang lahat. Hehehehahahaha. Ang 7 elder ay tumatawa ng malakas sa ere. Sa wakas ay natanggal ang hadlang na bagay. Guro Japanesians 388.00. Si Gyukinghan na yakap si Bailing ay tumingin sa katawa-tawang itsura ng 7 elder. Dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagkamali ang 7 elder. Bumangon ang batang kapatid na babae na puno ng abo, tinitingnan ang kalat. At tumingin sa pulang dugo sa langit, nilunok ang laway. Kayo naman ngayon. Lumingon ang 7 elder at tinitigan si Gyukinghan sa ibaba. Papatayin niya ng ayon ang taong ito, namatay na mabuti na makuha ang buto. Nawalan na ng pag-asa ang lahat ng mga pinuno ng sekta sa bundok ng Kinyuan. Kahit na ang dakilang emperador na nagtatago sa langit ay walang kalaban. Hindi sila mabubuhay ngayon. Saksi sa demonyong pagpasok ng elder ng sekta ng Daoksuan, ang pinuno ng landas ng kabutihan. Walang dahilan ang 7 elder upang hayaan silang umalis. Ngunit ang mamatay sa ilalim ng kamay ng ganitong antas ng cultivator ay may tuturing na mabuti. Si Chanken sa langit ay nagulat. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng 7 elder pagkatapos ng pagiging demonyo ay nakakatakot sa puntong ito. Iyon ay isang mahiwagang kayamanan na maaaring magdulot ng langit at lupa, hindi bababa sa isang espiritual na armas. Marahil ay isang gamit ng Diyos din. Ngunit nawasak lang ito ng 7 elder. Tila lahat ng tao dito ngayon ay mamamatay, teka, gamit ng Diyos. Biglang napagtanto ni Chanken ang isang problema, iyon ay ang gamit ng Diyos. Mayroon itong may-ari, ngunit sa ngayon, hindi pa lumilitaw ang may-ari ng gamit ng Diyos. Sinabi ni Kinyi sa nakatatandang si Zeshan na kung handa siyang lumabas. Handa akong ialay ang Swan Blood. Maaaring mamatay si Bailing, ngunit ang laman ng kanyang sariling guro na si Gyukinghan. Talagang hindi maaaring mamatay dito. Gayunpaman, bago pa man makipag-ugnayan sina Gyukinghan at Heyo. Ang kalangitan na kakagaling lang sa katahimikan ay biglang naguluhan muli. Anong bagay? Lumitaw ang isang pulang tuldok sa kalangitan, halos agad-agad. Ang pulang tuldok na iyon ay agad na sumira sa kalangitan at bumagsak. Nagtindig ang balahibo ni Chanken, ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa wakas ay nakaiwas sa pulang tuldok na iyon at lumingon. Napagtanto na ito ay isang sinag ng liwanag na bumaba mula sa langit. Ang paglitaw ng sinag ng liwanag ay hindi nagdulot ng anumang kakaibang pangyayari. Para bang isang ordinaryong pulang ilaw. Gayunpaman, ang pulang ilaw na iyon ay tumama sa tuktok ng ulo ng 7 elder. Binalot ang 7 elder. Ay. Ang 7 matandang nakabalot ng pulang hininga ay parang saranggola na naputulan ng tali. Mula sa mataas na himpapawid, biglang bumagsak. Ang pulang ilaw ay hindi humina, tumama sa 7 matandang lalaki. Ang mga pulang hininga sa paligid ng 7 matandang lalaki ay biglang nagliyab. Ang pulang apoy ay patuloy na lumabas, gustong tumakas ng 7 matandang lalaki. Ngunit kahit saan gustong tumakas ng 7 matandang lalaki, ang pulang ilaw ay mahigpit na sumusunod. Ang lahat ng dinadaanan ng pulang ilaw sa lupa ay naging lava. Ang nakatatakot na kapangyarihan ay nagpatikom sa mga naroroon. Gumagapang sa lupa na parang uod. Sa huli, namatay sa pagkasunog. Ang lupa na dinadaanan ng pulang ilaw ay naging wasak, ang lupa ay puno ng mga sugat. Pagkatapos ay biglang nawala ang pulang ilaw, parang walang nangyari. Mula sa paglitaw ng pulang ilaw hanggang sa pagkamatay ng 7 matandang lalaki. Ilang hininga lang ang lumipas, isang malakas na kalahating hakbang sa pagiging Diyos. Hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Lahat ay hindi makapagsalita. O natakot na hindi makapagsalita. Ang noo ni Chanken sa kalangitan ay naglalabas ng malamig na pawis. Kailan pa huling nagkaroon ng ganitong pakiramdam ng kamatayan? Bagamat ang pulang ilaw ay hindi katulad ng kulob, malakas ang tunog.
Ngunit ang nakakatakot na enerhiya nito ay hindi niya kayang isipin. Kung hayaan ang sarili na matamaan ng pulang ilaw na yon, natatakot na hindi kayang tumagal kahit isang hininga. Tama, anong ipinagagawa sa akin ng pinuno ng sekta? Kunin si Gukinghan pabalik, patayin din kung may humadlang. Iniisip ang nakakatakot na kapangyarihan, nagmura si Chen Kan. Pinapatay ko ba talaga ang dakilang emperador ng langit? Nag-aalala si Chen Kan. Kahit papaano sa harap ng mga taong ito, sinasabi niyang siya ang nagtatakip sa langit, walang problema. Kasabay nito, isinara ni Heyu ang laser pen sa labas ng kahon ng salamin. Grabe, ganito kalakas. Tinitignan ang loob ng kahon ng salamin. Ang nakakatakot na mga marka sa lupa, napabulala si Heyu. Hirap na hirap siyang hintayin na lumipad sa kalangitan ang 7 matandang lalaki. At lumayo sa kanila ni Gukinghan bago gumawa ng aksyon upang hindi masaktan si Gukinghan. Kung ikukumpara sa malawak na pagpalit ng kuryente ng baterya, ang laser pen na ito ay mas tumpak. Ngunit kahit na tumpak, ito ay relatibo kung masyadong malapit si Gukinghan. Masasaktan pa rin. Mukhang kailangan kong maging mas maingat sa mga bagay na may mas maliit na lakas. Ayos lang ba? Pagkatapos ilagay ni Heyu ang laser pen, tinanong niya si Gukinghan. Kabanata 15, ang pagiging aso ay napakaganda. Ay! Nagulat na nagsalita si Gukinghan. Hindi pa nakakabawi mula sa nakakatakot na tanawin kanina. Narinig ang tawag ni Heyu, nanginig siya sa buong katawan at agad na sumagot. Ayos lang, senyor, ayos lang ako. Bukod sa pagkatakot, si Gukinghan ay hindi man lang nagalusan. Biglang narinig na nagsasalita si Gukinghan sa sarili. Alam ni Bailing na ang nakatatandang iyon na nagtatago sa langit ay nakikipag-usap na naman sa kanyang alagad. Kinyi, Xuanzu, Xuanzu. Nang marinig, nagmadaling sinabi ni Gukinghan. Nakatatanda, ang aking guro ay may kayamanan na iaalay sa nakatatanda na tinatawag na Xuanzui. Sa totoo lang, hindi alam ni Gukinghan kung ano ang Xuanzui. Ngunit, dahil ang nakatatandang He ay isang dakilang cultivator mula sa dagat ng kapahamakan, tiyak na alam niya. Sasabihin ko na lang, ayusin niyo muna ang mga labi. Si Heyu ay walang alam tungkol sa mundo ng cultivation, kaya't ipinagpaliban na lang niya ito. Sabi ng nakatatanda, ayusin muna natin ang mga labi. Tumingin si Gukinghan sa mga pinuno ng iba't ibang sekta. Nang marinig, agad na tumingin ang mga pinuno na ito sa hindi kalayuan. Tumingin sa mga kalahating demonyo na nagtatangkang umalis. Pagkatapos na mapahamak ng ikapitong elder, karamihan sa mga kalahating demonyong ito ay nawalan ng malaking bahagi. Ang natitira ay mga kalahating demonyo na nakaligtas, na natitira na lamang ng ilang dosena. Lahat ay natakot. Nang makita na nakatingin sa kanila ang lahat, biglang tumigil ang mga kalahating demonyong ito. Alam nila na may isang tunay na malaking boss na nakatingin sa kanila sa langit. Nang makita ito ni Healy, nakagat niya ang kanyang ngipin. Alam niya na hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito. Nakita si Healy na lumapit kay Gukinghan at agad na lumuhod. Pinuno Bai, ang digmaang ito ay sinimulan ko. Kung nais akong patayin o parusahan, susundin ko ang inyong kagustuhan. Ang aking mga anak ay sumunod lamang sa aking utos. Hindi naman talaga nila kayo nasaktan ng mga tao, maaari bang patawarin niyo sila, ipapadala ko sila sa hilaga ng nagyelong lupain at hindi na babalik. Upang maipagpatuloy ang lahi, ito ang tanging paraan na naisip ni Healy. Ang nagyelong lupain ay walang kahit anong espiritual na enerhiya. Iyon ay mas masahol pa sa malawak na disyerto. Ngunit para mabuhay, ang iba't ibang sekta ay nagagalit, ngunit nang makita ang ganitong saloobin ni Healy, sa isang iglap, hindi nila agad maipahayag ang kanilang panig at tumingin kay Bailing. Napabuntong hininga si Bailing. Ang mga espada ay nakaturo. Hindi na kailangang mag-isip pa, alam na ang ikapitong elder ang nagpilit sa kanila. Wala akong kapangyarihan na hatulan kayo, hayaan nating ang nakatatanda ang magpasya. Ang kinalabasan ng laban na ito ay walang kinalaman sa kanya. Nagawa siyang talunin ng ikapitong elder sa isang pag-atake. Ang nakatatanda ba ay ang nakatatandang nagtatago sa langit? Nang marinig ito ni Healy, hindi niya napigilang manginig ang kanyang katawan. Paano niya sila parurusahan? Babaliwalain na lang o. Sa labas ng glass box, narinig ni Heyu ang kanilang kahilingan. Sa totoo lang, walang masamang pakiramdam si Heyu sa mga kalahating demonyong ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, wala siyang nakuha na pakinabang, at karamihan sa kanilang lahi ay namatay, nakakaawa talaga. Ang pinakamahalaga ay mayroong mga catgirl sa mga kalahating demonyong ito, hay. Iyon ay yung uri na talagang tumutugma sa pantasya ng mga tao, hay. Si Heyu ay tao rin naman, ang isang tao ay hindi makakaiwas sa batas ng kagandahan. Alagaan niyo na lang. Gumawa ng desisyon si Heyu. Kung maganda ang itsura ng mga nilalang, mas mabuti. Sana lumawak ang kanyang pananaw balang araw. Pagdating ng araw na yon, sisilip sa paliligo ng mga catgirl, Desnan. Bakit ko ba naisip yon? Sa loob ng kahon na salamin, si Gukinghan ay nagdududa sa kanyang narinig. Ano po ang sabi niyo, senyor? Nagulat ang lahat. Tumingin si Gukinghan kay Healy. Sa sandaling ito, kinakabahan si Healy na halos mabitak ang kanyang ngipin. Bumagal ang tibok ng puso ng iba pang mga kalahating demonyo.
Buhay at kamatayan sa isang salita. Sinabi ng senior na alagaan niya kayo. Healy, anong ibig sabihin ng aalagaan kami? Hindi ko maintindihan. Gaya ng pag-aalaga ng tao sa aso, hay naku, isa ka palang dubdemon. Dapat alam mo yon. Paliwanag ni Gukinghan, lalo na siyang pamilyar sa mga salita ni Heyu. Pamilyar pa nga na kaya niyang hulaan ang iniisip ni Heyu sa tono nito. Pag-aalaga ng aso. Biglang sumiklab ang galit sa puso ni Healy. Kahit na sila ay karne na nasa lamesa, subalit. May dangal din ang mga kalahating demonyo. Boom! Malapit sa bundok Kinyuan, isang malaking pulang bagay ang bumagsak mula sa langit. Agad na tumingin ang lahat. Nakita ang isang binti ng hayop na kasing laki ng bundok ang bumagsak sa lupa. Naglabas ng kakaibang bango. Sa kakaibang bango, mayroon ding espiritual na enerhiya, maliwanag. Ang malaking binti ng hayop ay naglalaman ng mayamang espiritual na enerhiya. Kung hindi dahil sa krisis sa buhay at kamatayan, matagal na silang hindi napigilan ng kanilang likas na hilig na mag-agawan. Sinabi ng senior na ito ay para sa inyong pagkain, kung hindi sapat, mayroon pa siyang iba. Biglang nagsalita si Gukinghan. Hindi pa rin niya maisara ang kanyang bibig. Ito ay para sa atin. Para sa inyo, pwede niyong kainin, huwag mag-agawan. Tumango si Gukinghan at narinig. Ang mga kalahating demonyo ay parang mga baliw na tumakbo patungo sa malaking binti ng hayop. Naghirap sa buong buhay. Hindi pa nila nakita ang ganitong karne ng halimaw. Halos lahat ng mga kalahating demonyo ay nagsasabi sa kanilang mga ugat. Kainin ang karne ng halimaw, malaki ang maitutulong nito sa kanila. Ay naku, Miss Lo, napakatalino mo. Sa totoo lang, si Healy ay mula pagkabata ay isang asong demonyo. Ngunit nagkamali ang lahat, akala nila ako ay lobo. Maraming salamat, Senior, dahil natagpuan ko ang aking sarili, aw. Direktang lumuhod si Healy sa lupa. Tulad ng isang aso, tumakbo siya patungo sa karne ng hayop. Kung medyo natagalan pa, wala nang matitira para sa kanya. Sinong nagsasabi na hindi maganda ang pagiging aso? Napakaganda ng pagiging aso. Sa pagmamasid sa grupo ng mga nagtatakbuhang kalahating demonyo. Nagsiselos ang maraming monghe sa bundok Kinyuan. Kahit na mayroon na silang mga paa ng pagong. Ngunit walang laman ng hayop na kasing laki nito. Binibinilo, kaya ko rin namang maging aso. Lumabas ang pinuno ng sektang disyerto ng buhangin at hinawakan ang kanyang kamay. Nataranta ang lahat at tumingin sa pinuno ng sektang disyerto ng buhangin at walang malay na umatras ng kalahating hakbang. Anong uri ng pananaw mayroon kayo? Huwag isiping hindi ko alam. Lahat kayo ay may ganitong ideya. Sabi ng pinuno ng sektang disyerto ng buhangin at umatras muli ang lahat ng nakarinig. Hindi man lang namin sinabi. Sabi ng nakatatanda, lumayas ka. Ngumiti ng nahihiya ang pinuno ng sektang disyerto ng buhangin sa paglingon ni Gukinghan. Nawala ang mabigat na kapaligiran at nakahinga ng maluwag ang pinuno ng sektang disyerto ng buhangin. Paginhawain ang kapaligiran. Sabi nyo, anong uri ng karne ng hayop iyon? Napakalaki pala. Parang drumstick. Sinong may drumstick na ganito kalaki at mayaman sa espiritual na enerhiya? Malinaw na ito ay isang uri ng sinaunang lahi, baka mayroon pang dugo ng Phoenix. Kaya ring pumatay ni Senior Zancian ng Phoenix. Baka kaya ring patay ni Senior Zancian. Huminga ng malalim bagaman napakalayo ng iyong sinabi. Ngunit kung isipin, tila walang dapat pagdudahan. Kung tutuusin, nasa harapan na nila ang katibayan. Kailangan nilang maniwala kahit ayaw nila. Sa labas ng glass box, natapos ni Heyu ang isang balde ng masarap na orihinal na manok. Engan. Ang piraso sa loob ng glass box ay itinapon din niya kanina. Ang hindi niya inasahan ay naging Phoenix ang manok na yon sa mundo ng Suanyuan. Marahil ito ang pinakamaliwanag na sandali ng manok na ito. Kabanata 16 na, ano ang tinatawag na malaking takot? Pakiramdam ni Chan Ken ay malapit nang masira ang kanyang pananaw sa mundo. Hindi matukoy ng iba kung ano ang malaking paa ng hayop. Maaari niyang kumpirmahin na ito ay isang hayop na may sinaunang linya ng Phoenix. Dahil nakita na niya. Noong bata pa siya, nang kamakailan lang siyang nakapasok sa Yuanying, punong-puno siya ng ambisyon at determinasyon na umalis sa Middle-earth. Upang pumunta sa kakilakilabot na dagat ng kapahamakan at makipagsapalaran. Nang dumating pa lamang siya sa dagat ng kapahamakan, nakita niya ang labanan ng dragon at Phoenix. Kahit na ito ay isang hayop na may dugo lamang ng sinaunang dragon at sinaunang Phoenix na naglalaban. Ngunit ang pagbabago ng kalangitan at lupa. Ang eksena ng pagkasunog ng bundok at pagkulo ng dagat ay naaalala pa niya hanggang ngayon. Walang duda. Halos magkapareho ang hayop. Hayop na may linya. Isang beses lang niya nakita ang ganitong kakilakilabot na labanan.